Celebox. Sa masaganang syudad ng Altagracia, si Adela Monreal na Deputy CEO at tagapagmana ng Monreal Holdings ay namumuhay ng miserable. Sa edad na 25, ang paniniwala ng mga tao ay maswerte siya. Pero lingid sa kaalaman ng mga ito, hindi magandang buhay na kinabibilangan niya. Hindi ko gusto ang lahat ng karangyang natatamasa ko ngayon. Gusto ko ng simpleng buhay. Habang si Juancho Marquez naman, na may pangarap na maging cardiologist ay isang taxi driver lang sa syudad na yon. Sa edad na 26, natuto siyang magsumikap upang makapagtapos sa pag-aaral at mapagaling sa malubhang sakit ang nag-iisa niyang kapatid. Gagawin ko ang lahat para kay Joaquin. Hindi ako susuko para sa pangarap naming magkapatid. Isang peking kasal ang magtatali sa dalawa upang makawala sa parehong hirap na pinagdadaanan. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Tales of Siren. Pogi, magkano ba ang gusto mo ha? Ibibigay ko. Pangkape ba? Pambigas? Sabihin mo lang. Handa akong ibigay sa'yo ang lahat. Nako, ma'am. Nakikiliti ako dyan, ma'am. Mas kikilitiin pa kita kapag pumahig kang maging akin. Grabe naman itong mga muscle mo. Ang titigas. Nako, siguradong passed out ako sa'yo kapag natikman kita. Ma'am, baba na ho. Nandito na tayo sa address na binigay mo. Ipasok mo ako sa loob, please. Hindi ko na kasi kayang maglakad eh. Nako, mapapatay ho ako ng mister nyo kapag ganitong nakakapit kayo sa liig ko. Problemadong sinusubukang tanggalin ni Juancho sa lieg ang mga kamay ng isang matandang babae na sa tingin niya ay kaidaran lang din ng kaniyang inang yumauna. Pasahero niya ang babae mula sa bar at lasing na lasing. Kaya naman, inalalay niya papasok ng kotse at inalalay niya na rin paglabas. Sanay na si Juancho sa mga ganong pasahero, lalo na kapag gabi siya nagmamaneho ng taxi na tanging iniwan lang sa kanila ng kaniyang papa bago ito tuluyang bumuo ng ibang pamilya sa malayong probinsya. Niwala na itong pakialam sa kanilang dalawa ng kapatid niyang si Joaquin matapos mawala ng mama nila dahil sa malubhan nitong sakit. Umuwi si Juancho ng gabing yun nang may dalang masarap na hapunan. Sa hapag ay naghihintay na si Joaquin sa kanya. Bunso, teka, nagsaing ka ba? Ano to? Hinugasan mo na naman ba ang mga plato? Natatarantang tanong niya nang makapasok na sa kusina ng may kaliitan nilang bahay. Bukod sa taxi, isang apartment type na bahay lang din ang naiwan sa kanilang magkapatid. Mabuti na lang at may tirahan sila ni Joaquin. Kasi kuya, nababagot na ako eh. Ayoko nang walang ginagawa. Pagod na akong humiga. Mahinang sagot ni Joaquin. Napalabing napatingin na lang si Juancho sa kapatid. Nakaupo ito sa kabisera ng mesa. Suot ang overall pajama at may bonnet sa ulo. Sa loob ng 2 buwan ay grabe ang binagsak ng katawan ni Joaquin. Nalagas na rin ang lahat ng buhok nito sa ulo. At kapag tinititigan ni Juancho ang nag-iisang kapatid, gusto niya na lang humagulhol pero pinipigilan niya ang sarili. Mahina na ang kapatid niya at hindi nito pwedeng makita na mahina rin siya. Ang sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala sa mga gawaing bahay. Chill ka lang dapat. Binilhan na kita ng bagong canvas. Drawing ka lang. Yun naman ang hilig mo eh. Ayoko na. Wala nang saysayang painting sa akin. Hindi ko na rin magagawa kapag wala na ako. Parang pinupunit sa loob ang puso ni Juancho. Oo, may leukemia si Joaquin at noong nakaraang 2 buwan pa lang niya nalaman. At ngayon, natigil sila pareho sa pag-aaral pati sa mga part-time jobs nilang dalawa. First year college ang kapatid niya. Si Juancho naman ay 4th year college na ngayong taon. Natigil si Joaquin bilang barista. Natigil din siya sa pagiging sekretary sa isang klinik dahil mas kailangan niya ng flexible hours para mabantayan at maalagaan si Joaquin. Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. May awa sa atin ng Diyos. Kailangan mo lang maghintay, bunso.
Nakaipon na ako ng pangpakimo mo. Buntong hininga lang ang sinagot ni Joaquin sa kanya. Masayahin ang kapatid niya. Pero nang ma-diagnose si Toy na wala na ang dating sigla, ni hindi nang umingiti. Naghain na siya at sabay silang kumain sa napakatahimik na kusinang yon. Nagtaka siya maya-maya nang naniningkit ang mga matang tinititigan siya ni Joaquin sa muka. Bakit? May dumi bang mukha ko? Wala naman kuya, pero lipstick meron. Nanlaki ang mga mata ni Juancho sa narinig. Dali-dali siyang tumayo at tinungo ang sala kung saan naroon ang salamin. Gulat siya nang makitang nagkalat nga ang bakat ng lipstick sa kaniyang muka. Gagi, grabe talaga si ma'am. Pinuno na pala ng lipstick ang mukha ko. Meron pa nga sa noo. Pailing-iling na pinahid niya ang mukha. Hindi pa nga siya nakontento at naghilamos pa siya. Pagbalik niya sa kusina ay may multong ngiti si Joaquin sa mga labi habang patuloy sa pagkain. Iba talaga kapag gwapo eh. Kamukha ka ba naman ni Chris Evans? Talagang kung sino-sino nga halik. Natawa siya sa sinabi ng kapatid. Ayaw niya mang maging hambog pero sa halos lahat ng taong nakakakita sa kanya o nakakasalamuha niya ay sinasabi ng mga ito na kamukha niyang Hollywood actor na yon kahit purong Pinoy naman siya. San ka na naman ba dinala ng pasahero mo? Matandang may asawa na naman ba yan? Matanda pero walang asawa. Yun ang sabi niya. Ang kaso, ayaw akong paalisin hanggat hindi yata napupuno ng lipstick ni ma'am tong mukha ko. Kaya ikaw, pagaling ka na. Maraming chicks sa cafe ang naghahanap sa'yo. Pero baka putulin ni Joyce ang ano mo. Tukoy niya sa maganda at mabait na nobya ng kapatid. Napailing lang ito sa sinabi niya. Nang gabing yon ay hindi ulit siya nakatulog. Kakaisip sa kung paano niya bubuuhin ang pangkimaw ni Joaquin. May naipon naman na siya, kaya lang ay hindi talaga sapat. Kinaumagahan ay late na siyang nagising. Pinagluto niya na si Joaquin at agad nang nagsimula sa pamamasada. Nasa labas si Juancho ng isang village nang makita niya mula sa may kalayuan ang isang balingkinitang babae na sinisipa ang gulong ng isang kotse. Dahil may motorsiklong nasa unahan niya na mabagal magpatakbo, ay nakatutok lang sa babae ang tingin niya. Pasulyap-sulyap lang sa daan. Nakasuot ito ng pink blazer, purple na palda na hindi abot hanggang tuhod at mataas na takong. Hawak nito ang white handbag, sa kabilang kamay naman ay cellphone. Kahit na mas malayo, ay kitang-kita pa rin ni Juancho ang pagkainis sa mukha ng babae habang sinisipa ang sasakyan nitong BMW. Nakalugay ang blonde na buhok na hanggang balikat lang. Nasiraan siguro. Kung sasakay ito sa akin, siguradong siyang una kong pasahero ngayong umaga. Pero hindi pa man nakakarating sa pwesto ng babae si Juancho, ay nakita niyang maarte itong tumakbo. Teka miss, madadapa ka niyan sa taas ng heels mo. Anya, kahit hindi naman siya naririnig ng babae. Natatawa siya dahil napipilitan ng paraan ng pagtakbo ng babae. Binuksan niya ang bintana ng passenger seat at tinawag ito. Ma'am, sakay na. Ako nang maghahatid sa'yo. Tumigil ang babae sa pagtakbo at sinulyapan siya sa loob. Bumungad kay Juanchong nakataas na kabilang kilay ng babae. Pero ilang beses siyang napakurap nang maging malinaw sa kanya ang maganda nitong muka. Kitang-kita niya ang bilugan nitong mukha at masasabi ni Juancho na napaka-cute nito. Parang isang Koreana, parang artista, maputi, kutis porselana. Saan ho ba ang punta nyo? I'm not gonna ride in your taxi. Sandaling natigilan si Juancho sa narinig. Tunog maldita ang paraan ng pagsasalita ni cutie girl. Halata namang anak mayaman. Muli itong tumakbo kahit nagpatuloy siya sa mabagal na pagmamaneho. Madam, walang napapadaan na taxi dito sa village. Ako lang dahil naroon sa unahan ng bahay ko. Medyo malayo ang sakayan mula rito. I don't care. Get away from me. Sige na madam, sakay ka na. Pang buena mano lang. San bang punta mo? Sige ka, baka malate ka niyan. Bibilisan kong pagmamaneho para makarating ka kagad sa pupuntahan mo. Baka ho sumakit pa yung mapuputi mong legs. Tumigil ito sa pagtakbo dahil sa sinabi niya. Base sa paraan ng paglingon at pagtakbo ay talagang nananalaytay na yata sa dugo ng babae
ang pagiging mahinhin. Pero ang kabilang kilay ay nakataas naman, mukhang maldita. Are you sure na hindi ako malilate? Late na nga ako dahil sa buwisit na kotseng yon. Relax. Okay. Oo. Akong bahala sa'yo. Hindi ka talaga malilate. Promise yan. Bubuksan ko ang pinto Inunlock niya ang pinto sa backseat at binuksan naman ng babae na kagad pumasok. Nang sandaling sumulyap siya sa rearview mirror, ay saktong tumingin din doon ang babae. Pero umawang ang bibig ni Juancho dahil matindi lang naman siyang inirapan nito. Grabe, napakasuplada. May regla ba siya? Bulong niya na lang sa sarili at nagsimula ng magmaneho. Saan po bang punta natin, ma'am? Bring me to Alcaraz Enterprises. I need to be there now. Kung hindi malalagot na naman ako kay Daddy. Tumangot-tango si Juancho. Alam niya kung nasaan yon. Nasa sentro yun ng syudad ng Altagracia. Ang Altagracia ay syudad na kinalakihan ni Juancho. Pero hindi talaga sila nagmula roon. Dahil magmula nang bumukod noon ang papa at mama niya, ay doon na sila tumira. Sa biyahe ay tahimik lang silang pareho. Pero nang halos makarating na sa Alcaraza Enterprises, ay nagulat si Juancho sa matinding traffic. What is happening? Naku, madam. May parade po yata sa unahan. So, tutunga nga na lang itong taxi mo rito sa gitna ng daan? Hindi po tayo basta-bastang makakasingit. Pero hahanapan ko po ng paraan. Hay, sabi na nga ba Sinubukan naman ni Juancho na sumingit. Kaya lang, sa sobrang sikip ng daan ay hindi niya magawa at baka mapaaway pa siya sa ibang mga driver doon. Ano ba? We've been here in this damn place for 2 minutes na. 2 minutes pa lang ho, madam. Stop calling me madam. Sungit. What? Ang sabi ko matatapos na rin yung parade sa unahan. Hintay lang ho tayo sandali. Paghihintahin mo pa ako? Nagsisimula na nga ang meeting. Alam mo, if I'm the one who's driving right now, kanina pa akong nakalusot. Natatakot ka ba na baka magasgasan tong pipitsugi mong taxi? Sa narinig ay napalabi si Juancho. Sinusubukan niya namang habaan ng pasensya dahil ganoon talaga ang mga pasahero. Pasensya na talaga, ma'am. Mapapaaway kasi tayo. I don't care. Bakit kasi hindi ka nalang maghanap ng ibang route para naman makalis tayo sa buwisit na traffic na to? Close po yung daan sa kabila, ma'am. Under construction. At dyan naman sa unahan kapag dumaan tayo. Mapapatagal ang biyahe natin. Lalo na't doon din lulusot itong parade. Bumuntong hininga ang babae. Hindi pa rin maalis sa mukha ang labis na pagkainis. Umusad naman ng pakonti-konti ang sasakyan, pero talagang mahaba pala ang parade. Hindi agad matatapos. Parade kasi yon ng mga estudyante. Foundation siguro ng school. Oh, may space dito sa left side mo. Overtake ka na, dali! Maya may sigaw nito mula sa likuran. May nakita nga siyang space na pwede niyang daanan para makausad. Pero hindi pa man namamaniobra ni Juancho ang sasakyan, ay mabilis nang nakalipat doon ng motorsiklo sa likuran niya. Damn it! Ang bagal mo naman! Pasensya na, ma'am. Whatever. Oh, ayan. Gulat si Juancho nang binato ng babae sa kanya ang isang calling card. Hindi niya yun nasalo, kaya nahulog sa passenger seat. I don't have a cash. Tawagan mo na lang yan para ang sekretary ko nang bahala sa'yo. Hay, men and their promises. Hindi daw malilate, pero super late na nga. Hirap talaga kapag bobo ang driver. Maarting binuksan nito ang pinto ng sasakyan at mabilis na lumabas. Talagang umakyat na ang init sa ulo ni Juancho dahil sa huling mga sinabi nito. Ininsulto na nga ang taxi niya, tinawag pa siyang bobo. Hay, hindi dapat ako pumapatol sa babae. Pero hindi ka makakaligtas sa akin, ma'am. Bawiin mo yung sinabi mo. Dali-daling lumabas ng taxi si Juancho at sinundan ng babae na hindi pa nakakalayo. Dahil wala naman masyadong daan palabas, papunta sa kabilang kanto, puno yun ng sasakyan. Nang patawid na sana ito ay mabilis niyang nahablot sa siko. Marahan niyang hinila at bumangga sa katawan niyang payat nitong katawan. Ouch! Damn you! Opo, buwisit ako. Pero hindi ako bobo. What made you say that I'm an idiot, ha? Sandaling natigilan ng babae nang marinig ang Ingles niya. Hindi naman siya nagyayabang pero fluent din naman siya sa Ingles. Kahit hindi sila mayaman. Why? Hindi ba totoo?
Are you mad because I was saying the truth? Yung pasahero mo pang nakakita ng daan na pwede mong lusutan. You are the driver. You should know first. Sigaw nito sa mukha niya habang naniningkit ang magagandang mga matang nakatingin sa kanya. Siya naman ay hindi pa rin bumibitaw sa malambot nitong braso. Ma'am, hindi ako basta-bastang lumipat sa pwestong yon dahil naiipit tayo sa gitna. Hay, ang sabihin mo, hindi ka talaga marunong mag-drive. Tapos pinilit mo pa akong sumakay din sa bulok mong taxi. Ako naman na nagmamadali, nagpadala din sa mga salita ng bobong driver na katulad mo na hindi raw ako malilate. Hindi nga ako bobo. Sigaw niya rin na mas inilapit pa ang mukha sa mukha nito, kaya't napakurap ito at bahagyang napalunok. Sandaling katahimikan ang namayani habang pareho silang naghahabol ng hininga at galit na nakatitig sa mata ng bawat isa. Isang banggit mo pa sa salitang yon. Naku ma'am, sinasabi ko sa'yo. Bakit? Sasaktan mo ako? Nananakit ka ng babae? Tingnan mo, you're grabbing my arms now and I can feel the pain from your palms. Hindi ka lang bobo, bakla ka pa! Halos hindi na natuloy ng babae ang mga sasabihin dahil mabilis na dumikit sa hugis puso nitong mga labi ang labi ni Juancho. Talagang naubusan na siya ng pasensya sa pangiinsulto nito at yun na lang ang nakikita niyang paraan para makaganti sa matabil nitong bibig. Patuloy siya sa paghalik sa malambot nitong mga labi na halos kagatin niya nang dahil sa gigil. Pero naroon pa rin ang pagkukontrol. Nagpupumiglas naman ito mula sa pagkakahawak niya sa magkabila nitong pisngi. Tinutulak-tulak siya. Sandali namang nagpaawat si Juancho at bahagyang inilayo ang mukha sa babae. Ano ma'am? Hindi ka na po nakontento sa panginsulto sa hanap buhay ko. Nagawa mo pa akong tawagin ng kung ano-ano. Habol hiningang saad niya habang peking nginingitian ng babae. Pero hindi niya napaghandaan ang mabilis at malakas na sampal nito sa kanang pisngi niya. Gusto niyang mapangiwi pero mas nakakahiya yun kaysa tawagin siyang bobo. Naibaling niya na lang sa ibang direksyon ng tingin. Damn you! Talaga! Who are you to steal a kiss from me, ha? At sino ka din para tawagin akong bobo! Bakla! Muli nitong sinagad ang pasensya kaya naman muli niyang hinalikan na mas lalo nitong ikinagalit. Sa loob-loob ni Juancho ay gusto niyang matawa sa pinaggagawa niya. Matapos ang halos 3 taon, matapos nilang maghiwalay ng first girlfriend niyang si Cassie, ay ngayon lang ulit siya nakahalik ng babae. And there is something that is hammering inside his chest. Makita niya pa lang ang babae kanina mula sa kalayuan ay masasabi niyang kagaya nito ang pangarap ng halos lahat ng kalalakihan. Her beauty is alluring and captivating pero ligwak naman sa ugali kaya kailangan niya talagang turuan ng leksyon ng magtanda. Nang hindi na ito nagpupumiglas at hinayaan na lang siya na halikan nito ay tumigil naman si Juancho. Gulat din siya nang makarinig ng sigawan. Nanlalaki ang mga matang tiningnan niya ang mga tao at mga motoristang nakasaksi sa ginawa niya sa babae. Dahil kuhang-kuha na nila ang atensyon ng lahat at unti-unti na ring umuusad ang mga sasakyan dahil tapos na ang parade, wala sa sarili na marahan niyang hinilang babae pabalik sa taxi na nagpatangay rin naman sa kanya. Ihahatid na kita. Mainit na dito. Baka mainitan ka lang sa paghintay ng taxi. Walang imik na nag-seatbelt ang babae at hindi siya sinulyapan ng tingin kaya naman dali-dali niya na ring pinaandar ang taxi. Pagdating sa labas ng Alcarazas Enterprises ay walang paalam itong lumabas ng taxi at dali-daling pumasok sa loob. Nakita niyang sinalubong ito ng iilang mga security guard at ini-escort papasok. Ano bang nangyari? Bakit ko ba ginawa yun? At saka first kiss niya pa. Sapo ang noo na sinermo na ni Juancho ang sarili. Huwag ka nang magtaka kung bigla ka nalang damputin ng mga pulis at pinakulong ng babaeng yun. Mukha pa naman siyang mayaman talaga. Napapailing na nagpatuloy na lang siya sa pamamasada. Pero sa sumunod na araw ay nagising na lang siya na kairami ng mga media personnel ang nasa labas ng bahay nila. Gusto niyang makausap at tinatanong siya kung ano daw ang meron sa kanila ni Adela Monreal. Adela Monreal? Hindi ko nga rin yun kilala eh. Problemadong ani Juancho habang pakamot-kamot sa ulo kahit wala namang makate.
Tagapagmana pala ng isang malaking kumpanya ang babaeng yon. Nag-iisang anak pa ng isang business tycoon. Buong araw na hindi umalis ang mga reporter sa labas ng bahay nila. Ni hindi siya nakalabas para bumili ng ulam nila ni Joaquin. Noong gumabi naman at umalis na ang mga reporter ay tsaka lang siya nakalabas. Dali-daling binili ang mga kailangan nilang magkapatid. Akala niya ay tapos na ang dilubyo ang kinakaharap niya dahil wala ng media sa labas ng bahay. Pero nang sandaling kumain siya sa karinderya, matapos mamasada sa umagay, pinagkaguluhan na naman siya ng mga tao. Mabilis niyang pinasibad ang sasakyan, papalayo sa mga taong pilit kumakatok sa pinto ng taxi niya. Hinahanap niya ang calling card na binigay ni Adela at agad yung nakita. Tinawagan niya yun at babae ang sumagot. "Hello, this is Alexa, Adela's Monreal secretary. May I know who is in the line, please?" Hello. Nandyan ba si Adela? Pwedeng pakausap sa kanya? Pakisabing ako to, yung taxi driver na naghatid sa kanya sa Alcaraza Enterprises. Okay po, just stay in the line. Huwag niyo po munang ibababa. Hindi nga binaba ni Juancho ang tawag at naghintay na lang. Maya-maya pa ay isang pamilyar na tinig na ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Hello, is this you, Bobo?" Sumakit na naman yata ang ulo ni Juancho sa narinig. Talagang hindi ka nagtanda, no? Tinawag mo na naman akong ganyan ngayon para matikman ulit ang kiss ko? Yaks! Napaka-feeling mo. Never again. Talagang never again na, no? Tumawag ako para sabihin, patigilin mo na yung mga reporters sa kakapunta sa bahay at sa kakasunod sa akin. Hindi na ako matahimik, alam ba? I'm not the one who's telling them to go to you. Pero bakit kasi ngayon ka lang tumawag, ha? We need to talk. Siyempre, mag-uusap talaga tayo. Remember? Hindi ka pa nakakapagbayad ng pamasahe. Oo na. Give me your address. Ako nang pupunta sa'yo. Hindi na. Ako nang pupunta. Mamaya niyan, pagkaguluhan na naman tayo sa bahay. Okay, fine. Ayoko rin namang pumasok sa masikip niyong bahay. Matapos ang mga katagang yon, ay kagad na siyang binabaan ni Adela at ikinabwisit niya lalo. Muntikan niya pang ihampas ang cellphone sa manibela sa sobrang inis. Sa tanang buhay ni Juancho ay noon lang siya nakatagpo ng babaeng masama ang ugali. Kung ano ang kinaganda ng muka, siya namang ikinasama ng budhi. He's coming tonight, Daddy. Kaya pwede ba stop nagging me na? Naiinis na sinulya pa ni Adela ang kaniyang daddy na si Uno Monreal, the mighty founder of Monreal Holdings. Monreal Holdings is one of the biggest company in Altagracia. Isa iyong real estate company. Kakabalik pa lang nito mula na naman sa isang business trip mula sa Europe. Palagi itong wala sa mansyon. Her dad's aura is very intimidating and authoritative. He is one of those powerful and influential personality in the country. No one dares to mess with the one and only Uno Monreal. Pero kung makikipagbangayan siya rito, ay parang niya lang din itong empleyado. I'm not nagging, Adela. I just wanna fix things already. Nakikita mo bang nangyayari ngayon, ha? Bumaba ng stock market ng kumpanya magmula nang i-cancel mo ang kasal niyo ni Enrique. What about now? Malalaman ko na lang na may kahalikan kang taxi driver? Walang kung ano man ang namamagitan sa amin ng lalaking yon, Dad. It's just a bad day at nakilala ko siya. Sinasabi mo lang ba na hindi mo siya boyfriend? So I won't judge you na pumatol ka sa isang hamak na taxi driver lang. Dad, kung sakali mong may magustuhan akong lalaki, kahit papulubi o taong grasa, hindi ko yung kailanman itatago sa inyo. I will be proud of loving someone, kahit sino pa siya. Kinaya ko ngang kanselan ng kasal na pilit niyong pinapagawa sa akin. Diba? For the sake of merging businesses, yun pa kayang dalhin sa harap niyong taong gusto ko? I'm sure, kahit hindi ko naman ipakilala sa inyo, narin pa rin yung mga taong lihim niyong pinapamanmanan sa lahat ng kilos ko. I told you, unexpected lang ang lahat ng yon. Tumigil ang kotse ko sa gitna ng daan. At taxi niya lang dumadaan sa village na yon. Ni hindi ko rin natawagan si Romy para tulungan ako. I think this is really some kind of sabotaging. Sa sinabi niya, ay natahimik at napaisip ang ama. Ipapaimbestiga ko ang lahat. For now, gusto ko munang makaharap ang taxi driver na yan. I don't want him to talk to the media at baka kung ano pang sabihin niya tungkol sa pag-ugali mo. Mabuti't hindi pa siya nagsasalita. It will be the end of us.
Ako na lang ang kakausap sa kanya. May pinaplano ako, Adela. I have a plan too, Dad. Kaya ako nang bahala. Walang paalam na lumabas si Adela sa kwarto ng ama at nag-ayos na dahil kakauwi niya lang galing sa kumpanya. Sa ngayon, ang Deputy CEO ng Monreal Holdings ang kumakatawan sa kaniyang ama kapag wala ito. Mamaya ay magkikita silang muli ng taxi driver na yon. At may kung anong parte ng kaniyang utak ang nag-uutos kay Adela na magpaganda pa kahit maganda naman na siya. Pero gulat si Adela nang hindi pa man siya nakakababa ng hagdan ay nakita niya mula sa baba ang living room. Naroon ang taxi driver, kaharap ang daddy niya. Naunahan na naman siya ng ama. Pasensya na sa ginawa ng anak ko, iho. Pangakong hindi na yun mauulit. Don't apologize, Dad. Siya naman ang may kasalanan eh. Putol niya sa ama nang makalapit na sa dalawa at nakaupo na rin sa sofa sa tabi ng ama. Kaharap nila ang gwapong driver. Nang magtagpo ang mga mata nilang dalawa, ay bahagyang kinabahan si Adela. Seryoso ang mukha nito at mukhang wala yata sa mood. Hindi katulad kahapon na tuwang-tuwa na sumakay siya sa taxi nito. Pumunta ho ako dito para makiusap na sana'y patigilin niyo ng media sa kakasunod sa akin. Hindi na po kasi ako nakakapaghanap buhay ng maayos eh. Yung ginagawa ko pong paghalik sa anak niyo. You did it, of course, because you're a pervert. Dahil po dyan sa pag-uugali niya, sir. Sinagad niya po ang pasensya ko dahil kung ano nung pang-iinsulto ang narinig ko mula sa kanya. Sinamaan siya ng tingin ni Uno Monreal. Dahil po doon, naging magulo na ang buhay ko. Ni hindi na ako makakain sa kahit saang karinderya. Laging may mga kamera na nakasunod sa akin. Sa nakikita ko ay may kaya po kayo. Ibig sabihin ay kaya niyong patahimikin ng media at tigilan na ako. Humihingi ako ng tawad sa nagawa ko. Aminado akong kasalanan ko rin kung bakit nangyari sa akin to. Pinatulan ko itong malditan yung anak, sir. I can do that. Basta't sana nangyaring bangayan sa inyo ni Adela ay wag mo naman sanang ilabas sa publiko. Hay, ano naman ngayon kung ipagkalat niya yung ugali ko? Malayo yun sa pinapakita mo sa publiko, ma'am. May nabasa akong mga articles tungkol sa'yo. Ang tagapagmana ng Monreal Holdings ay napakabait at makatao. Laging namimigay ng tulong sa mga kapuspalad, lalo na sa mga batang homeless. Kilala kang ganun, pero mukhang malayo sa katotohanan. Hindi nakaimik si Adela. Inirapan ng lalaki at nag-iwas ng tingin. Pagod na rin naman siyang ipakita na mabait siya. Kahit ang totoo, ay gustong-gusto niya nang makaalis sa buhay na meron siya ngayon. Gusto niya nang maging malaya. At hindi niya maintindihan kung bakit nagtagpo sila ng lalaking ito. Ni hindi niya maitago rito ang bad trip niya ng umagang yon. Parang noon lang siya naging totoo. Whatever, hindi ko naman kailangan patunayan ang sarili ko sa'yo. Kung ano man ang pagkakakilala mo sa akin, hindi ko na mababago yon. But, pinapunta kita rito. Hindi para pag-usapan natin ang tungkol sa kiss na yon. And I can assure you na kayang-kaya kong patahimikin ng press para tumahimik na rin ang buhay mo. Kung ganun, gawin mo na ngayon pakiusap. Sige, pero pakasalan mo muna ako. Adela! Malakas na bulalas ng daddy ni Adela sa nanlalaking mga mata. Ang binata naman ay hindi rin makapaniwalang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa ay mapakla itong natawa at pailing-iling. Nasisiraan ka na ba ng... Hindi ako nasisiraan ng ulo, but this is one of the solutions na naisip kong effective para pigilan ka ng media. We have to get married. Let's say na matagal na rin tayong in a relationship at tinatago lang kita sa publiko dahil mahirap ka. At talagang gusto mo pa akong pagtawanan ng mga tao sa solusyong naisip mo ah. Magaling. Alam mo, mas mabuting wag na lang nating pag-usapan at ako nang bahalang magpaliwanag sa media. Tumayo ang lalaki na ikinabigla ni Adela at ng daddy niya. Maraming salamat po sir sa pag-welcome sa akin dito. Salamat po sa tsaa, pero aalis na ho ako. Mabilis itong humakbang palabas ng bahay pero maagap si Adela at sinundan kaagad ang binata. Hindi niya na pinakinggan ang paulit-ulit na pagtawag sa kanya ng ama. Malapit sa gate ay tuluyan niyang napigilan ang lalaki sa kamay, kaya naman bumaling ito sa kanya. Look,
I have a reason kung bakit yun ang naisip ko. Hindi naman yun para ipahiya ka, Mr. Juancho Marquez. Ikinakunot ang noon nito ang pagbanggit niya sa pangalan nito. Bakit alam mo ang pangalan ko? Hindi pa tayo nagpapakilala sa isa't isa. Sa halip na sagutin ang tanong nito, ay bumitaw si Adela sa kamay nito at seryosong hinarap ang binata. Kapag nagpakasal ka sa akin at sabihin sa publiko na may relasyon tayo, hindi lang ako magbe-benefit doon. May stage 2 leukemia ang kapatid mong si Joaquin at kailangan mo ng malaking pera para sa chemotherapist niya. Hindi mo maibenta ang taxi na gamit mo dahil yun lang ang pinangkakabuhayan niyo. Hindi mo rin maibenta ang bahay niyo dahil wala na kayong matitirhan. You don't have the means para maipagamot si Joaquin. Talagang inalala mo pang tungkol sa pamilya ko. Bakit? Para pumayag ako dun sa gusto mong pakasalan ka? Ma'am, hindi ako ganong klaseng tao. Magsisinungaling para lang sa pera. Iisipin mo pa ang dignidad mo kahit naghihirap ng kapatid mo? Sa naging tanong ni Adela ay hindi nakasagot si Juancho. Napalunok ito at napatingin sa ibang direksyon. Kung may pangangailangan ka, meron din ako, Mr. Marquez. Nakikiusap niyang sabi, dahilan ng pagsalubong ng kilay ni Juancho. Excuse me, mama. Hindi po ako nakikipag-sex sa hindi ko naman. Aray! Ano ba? Hindi na nito naituloy ang mga sana ni sasabihin dahil mabilis at malakas na hinampas ito ni Adela sa braso. Anong sex bang pinagsasabi mo, ha? What I mean is we can both benefit in this agreement. Papakasal tayo para sa kasunduan. Baliw ka ba? Hindi kita type, no? At isa pa, fake marriage lang naman itong inaalok ko sa'yo. Ang filler mo? Matinding irap ang pinukol ni Adela kay Juancho. Ito naman ay napakamot na lang sa batok. Papakasal ako sa'yo for the sake or marketing strategy. Kalat sa internet na masama ugali ko dahil sa ginawa kong pagsampal sa'yo. Bumaba ng stock market ng kumpanya namin dahil sa nangyari. Kapag pinakasalan kita, magbabago ang image ko. Sasabihin ng mga tao na hindi kami tumitingin sa yaman ng isang tao. At saka, hindi ko gustong ikasal sa anak ng kasosyo ni Daddy. Bakit sa akin ka magpapakasal? Gusto mo ba ako? Alam mo ikaw, napakahangin mo rin eh. Ako magkakagusto sa'yo? Never. Hoy ma'am, romantic akong tao. Baka makalimutan mong mahalin ang sarili mo kapag nahulog ka sa akin. Hay, ang yabang mo talaga. Ano, payag ka ba sinala kong kasunduan o hindi? Hindi. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko gusto at hindi ko mahal. At lalong hindi dahil sa pera. With that words, Juancho left her speechless. Nayayamot na nagpadyak na lang doon si Adela na parang bata. Siya na nga tong tinutulungan siya patong ayaw. Bahala siya sa buhay niya. Sana ngayon wag na lang siyang tantanan ng media hanggang sa mapagod siya at siya na lang ang kusang lumapit sa akin. Pero paano kung sabihin niya naman sa media kung ano talagang dahilan bakit kami nagbangayan sa public place na yon? Hay, lalong masisira ang image. Baka mas lalong ma-stress si Daddy at akong sasunod ng stress niya. Nakakainis! Ibig sabihin, kailangan mo talagang magmakaawa sa kanya araw-araw hanggang sa pumayag siya? Hay! Buisit! Wala ngang nagawa si Adela kung hindi kumbinsihin na lang si Juancho na pumayag sa agreement na inaalok niya. Araw-araw niya ipatago niya itong pinupuntahan sa bahay nila. Patago niyang sinusundan at halos oras-oras na tinatawagan. Pero si Juancho mukhang nagugustuhan yatang paghahabol niya rito. Palaging salitang hindi at ayaw ang naririnig niya mula rito. Joaquin, kailangan mong makipag-cooperate sa akin. Hindi pwedeng dumito na lang tayo sa bahay at hayaan na lang natin, kuya. Mamamatay rin naman ako. So bakit pa tayo magpapagamot? Hindi ko kailangan ng chemo. Mas mabuting hayaan na lang natin na unti-unti akong kainin ng sakit na to. Joaquin! Malakas na sigaw ni Juancho nang hindi na makayanan ang pagmamatigas ni Joaquin. Nasa loob sila ng banyo dahil kakatapos lang nitong sumuka. Hinang-hina ng kapatid niya at kailangan na talagang isugod sa ospital. Pero kahit anong pakiusap niya, buhatin man ito o kung ano paman para lang madala sa ospital, ay hindi naman pumapayag. Sobrang nagmamatigas. Bakit ba hanggang ngayon napaka-selfish mo? Laging sarili mo na lang yung iniisip mo. Gusto mong mamatay na lang at mawala. Para ano? Para makapagpahinga ka na. Paano naman ako? Paano naman akong kapatid mo na umaasang gagaling ka at ayaw kang mawala? Paano si Joyce? Pero pagod na ako, kuya. Pagod na akong maging sakitin.
Pagod na akong dalhin ang sakit na to. Sa totoo lang, gusto ko na lang na mas mapadali ang pagkawala ko dahil hindi ko na kaya ang sakit. Kahit naman magpakimo ako ng paulit-ulit, hindi na ako gagaling. Sayang lang ang pera mo. Maghihirap ka para lang sa wala. Hindi ko gustong. Joaquin, tiwala ka naman sa akin at magtiwala ka rin sa Diyos. Hindi ka Diyos para sabihin hindi ka gagaling. Subukan lang natin, please. Umayag ka lang na magpakimo. Bunso, iniwan na tayo ni Mama at Papa. Paano na ako kapag iniwan mo rin ako? Ano pang saysay sa pagtupad ko ng mga pangarap natin pag pati ikaw, gugustuhin na ring umalis? Tanging paghikbi na lang ni Joaquin ang tugon na narinig ni Juancho. Nilapitan niya ang kapatid at tinapik ito sa batok. Sabay pinadikit ang kanilang mga noo. Patawad kung pinipilit kitang lumaban. Patawad kung makulit ako tungkol sa pagpapagamot mo. Pero bunso, mahal na mahal kita. At ikaw na lang ang meron ako. Nakakabakla sa isang lalaki ang umiyak. Pero nang sandaling yun, pakiramdam ni Juancho ay pareho nilang pasa ni Joaquin ang mundo. Muli itong inatake ng sakit sa tiyan. Kaya naman nang mawala ng malay, ay hindi na nagdalawang isip si Juancho na isugod sa ospital ang kapatid. Kahit nanginginig na siya sa labis na takot at kaba. At nang malaman niya mula sa doktor na hindi sasapat ang pera niya, walang nagawa si Juancho, kundi tawagan si Adela at lunukin ang mga nasabi niya. Nang gabing yun, naging opisyal ang agreement nilang dalawa. Hindi pa man sila ay kinakasal ay nagbigay na ito ng malaking halaga na alam niyang sasapat para sa paulit-ulit na gamutan ni Joaquin. Dahil sa yaman ni Adela ay nagawa ng maingat at mabilis ang desisyong yon. Sa mga sumunod na araw ay naganap ang kasal nila ng dalaga. Gulat si Juancho nang malamang ingrande ang magiging kasal nila ni Adela. Ni hindi umabot ng 1 linggo ang preparations pero parang pinaghandaan ng ilang buwan. Isa yung garden wedding sa farmhouse na kinalakihan ni Adela, malaya sa syudad ng Altagracia. Doon din sila maninirahan pagkatapos ng kasal. Mga kilala at high-profile na tao ang lahat ng bisita nila. Wala ni isang kilala si Juancho, kaya naman kabadong-kabado siya. Lalo pa at kausap niya lang sa cellphone si Adela. Hindi niya nakikita dahil pareho silang inaayusan pa. Basta, tandaan mo lang lahat ng sinabi ko sa'yo. Ano nga ulit ang mga yon? 2 years na tayong magkarelasyon. Nagkakilala tayo sa park habang hinahabol ang alaga mong si Poodle, na si Snowy. Mabait ako, mapagmahal, at sobrang gwapo. Kaya ka nahulog sa akin, kahit na mahirap lang ako. Hep. Excuse me. Hindi ka talaga nakikinig sa mga sinasabi ko, no? As far as I remember, wala akong sinabing gwapo ka. Well, wala kang magagawa. I'm just stating a fact, Mrs. Marquez. I'm still Miss Monreal. Don't call me that. Continue. Uulit-ulitin ko pa ba yung mga tinuro mong kasinungalingan? Basta, memorize ko na. Good. Basta wag na wag kang magkakamali kapag may nagtanong kung paano natin nakilalang isa't isa. See you later. Napapikit sa inis si Juancho nang walang pasabing binabaan siya ni Adela. Ang ganda-ganda at mukhang napakabait niya. Pero kaibigan yata ng asawa ni Lucifer ang babaeng yun sa sobrang sungit. Naiinis na binabaan niya na lang din ang cellphone. Maya-maya tinawag na siya ng organizer at magsisimula na raw. Huling sulyap sa salamin ang kanyang ginawa at muli niyang nakita ang kabuuan. Suot ni Juancho ang isang costume fit na black tuxedo na may satin lapel. Puting long sleeve na crisp ang ayos at manipis na itim na necktie. Fit na fit sa katawan niya ang tuxedo. Parang idinisenyo talaga para sa kanya. Sa bulsa ng kanyang coat ay may nakakabit na maliit na boutonniere na gawa sa puting rosas at isang sanga ng eucalyptus. Simple pero may dating. Clean cut ang kanyang gupit. Medyo fade sa gilid pero neat and sharp sa itaas. Bumaga yon sa hugis ng kanyang muka. Lalo na't bahagyang naglagay siya ng pomade para mas tumindig ang ayos. Hindi naman siya nagbubuhat ng sariling bangko, pero napamura pa siya ng malutong nang makita ang sarili sa salamin. Gagi, akalain mo yun? May mas igagwapo pa pala ako. Natatawang bulong ni Juancho at lumabas ng dressing room.
Sa likod ng bahay kung saan gaganapin ang pag-iisang dibdib nila ni Adela ay bumungad sa kaniyang hardin na punong-puno ng nagagandahan at makukulay na mga bulaklak. Sa paligid nito ay may mga hanging flowers at ilaw na parang bumbilyang dilaw o fairy lights na nakasabit sa sanga ng mga puno. It's just a fake marriage, pero hindi niya maintindihan ng biglang binundol ng excitement ang puso niya habang naglalakad at pinapalakpakan siya ng mga tao. Lahat ay hindi niya kilala. Nahigit ni Juancho ang hininga nang sa wakas ay makita si Adela. Suot ni Adela ang isang mahaba at hapit na wedding gown na kulay champagne na may off-shoulder na disenyo. Ang kaniyang buhok naman ay bridal braided bun. Mahigpit ngunit elegante ang pagkakatirintas na parang korona ng isang reyna sa paligid ng ulo nito. Ang makeup naman ay simple pero bumagay sa makinis nitong balat. Natural at nakakaakit. Hindi na malay ni Juancho na inihatid na si Adela ng daddy nito papalapit sa kanya. Alam na ng daddy nito na peke ang kasal dahil sinuportahan lang ang anak sa gusto nito. Nang sandaling hinawakan niya sa kamay si Adela, ay pinanlamigan siya. Natawa pa ang dalaga dahil naramdaman ang panginginig niya. Simple lang ang takbo ng kanilang wedding program. May fake vows pa sila para sa isa't isa. Pero sobrang nagustuhan ni Juancho ang kiss the bride. Dahil sa pagkakataong yon ay si Adela naman ang nanginig. Oh, mukhang ikaw naman ang nanginginig ngayon ah. Takot ka bang mahalikan, misis ko? Hay, sa noon lang okay? Yun ang napag-usapan natin. Paano yan? Gusto ko sa lips eh. Namiss ko na kasi yung labi mong lagi na lang galit. Juancho, sinasabi ko sa'yo, masasapak talaga kita after the wedding. After the wedding, syempre hindi mo ako sasapakin ngayon at baka kung anong isipin nila. Sarap muna bago sapak, hindi ba? Ano ba, Juancho? Nang mas lalo niyang inilapit ang mukha nila sa isa't isa, ay nakita niyang napapikit na si Adela. Natutuwa siyang makita ito sa ganoong anggulo. Sobra siyang nagagandahan sa dalaga. At nang tuluyang magdampi ang kanilang mga labi ay napapikit na rin si Juancho. Dinamba ang masarap na labi ni Adela. Hindi niya maintindihan pero ng mga sandaling yon, pumintig ng mabilis at malakas ang kaniyang puso. Nakakabak lamang isipin pero gusto niyang tila paghalukay ng kung anong mga peste sa loob ng kaniyang tiyan nang sandaling gumanti ng halik si Adela. At ngayon, tuluyan na nga silang napag-isang dibdib. Nakakainis ka. Talagang sinamantala mong pagkakataong yun kanina ha. Hindi ka na nakontento sa smack lang at pinasok mo pang dila mo sa loob ng bibig ko. Ay, nakakadiri ka. Anong nakakadiri? Gumanti ka nga rin sa halik, di ba? Can you just admit it, Adela? I'm such a good kisser. Good kisser? Hindi ka talaga marunong sumunod sa usapan, ano? Lumapit ka kasi dito, Juancho. Gustong-gusto na kitang sampalin. Kanina pa. Pervert? Hindi ako pervert. Gusto nila ng French kiss. Pinagbigyan ko lang yung mga tao. Gigil na gigil si Adela habang paikot-ikot na naghahabulan sila ni Juancho sa loob ng magiging kwarto nilang dalawa. Matapos ang mahabang araw ay natapos na rin ang peke nilang kasal. Ayokong masampal. Balik na ako dun sa kwarto ko. No! Hindi ka makakalabas sa pintong yan hanggat hindi tayo nakakapag-usap ng maayos. Let's make things clear, Juancho. Hindi pwede ang halikan ng halik sa akin. Remember? Sa papel lang tayo kasal. Kasalanan ko bang silang humingi ng kiss sa atin? Masunurin ako sa lahat ng gusto mo. Remember? Tanong pa nito na ginayang tono at hinhin ang pagkakasabi niya ng salitang remember. Inilang hakbang lang ni Juancho ang pagitan nila at ang planong pagsampal dito ni Adela ay hindi rin naman natuloy. Ang mga mata niya may sarili yatang pag-iisip dahil nakatitig lang sa gwapong mukha ni Juancho. Promise me na hindi na yun mauulit. I can't promise you that, Mrs. Marquez. Hindi na kay si Adela. Ayaw niyang aminin. Pero bakit bigla niyang nagustuhan ang ipinangalan nito sa kanya? Kapag pinangako mong hindi mo ko aakitin, di walang halikan na magaganap. Aakitin? Kahit hindi ko gawin yon, I'm sure na aakit ka sa akin. Itinulak niya na lang ito palabas ng kwarto na para sana sa kanilang dalawa.
Pero dahil nga hindi sila totoong mag-asawa, kailangan ay hiwalay ang kanilang kwarto. Hindi naman agad nakatulog si Juancho ng gabing yon. Sa kabila ng lagi nilang puksaan ni Adela, aminado siyang hindi pa rin may proseso ng utak niya ang lahat ng nangyayari. Sa edad na 26 ay ikinasal na siya sa isang babaeng tagapagmana pa at kay layo ng agwat ng pamumuhay sa kanya. May plano pa siyang mag-aral. Gusto niya pang makapagtapos bilang medtech student at maging cardiologist. Pero kay Joaquin lahat ng to. Pagkatapos ng isang taon, maayos man o hindi ang takbo ng kumpanya ni Adela, tatapusin din namin agad ang pagkukunwaring ito at gagaling ang kapatid ko. Bulong niya sa isipan habang pinipilit ang sariling pumikit at makatulog. Pero sa hating gabi, kung kailan kinakain na siya ng antok, ay may narinig siyang may hinang yabag mula sa labas ng kwarto niya, na ilang kwarto lang din ang agwat mula sa kwarto ni Adela. Iniisip niyang baka bumabalang si Adela at kumuha ng tubig sa baba, pero pinagtataka ni Juancho ang paulit-ulit na yabag na parang hindi matapos-tapos sa paglalakad. Kaya naman sa lubungang kilay na bumangon siya at nagpa siyang lumabas para tingnan ang kung anong ginagawa ng dalaga. At napasigaw lang naman ng malakas si Juancho na tila nahulog sa sahigang puso niya sa labis na pagkagulat nang makita sa hallway si Adela. Nakalugay ang buhok at halos matakpanon ang kabuuan ng mukha ng dalaga. Suot ang puting bestida na pantulog at nakatuon lang ang tingin sa harap habang marahang naglalakad na parang multo. Papatayin mo ba ako sa takot? Grabe ka, anong ginagawa mo dyan? Gabi na hoy, magpatulog ka naman. Kanina ka pa palakad-lakad dyan Hawak ang dibdib na tiningnan niya ang dalaga. Pero mas ikinakunot ng noo ni Juancho na parang wala itong naririnig. Naglalakad pa rin kasi papunta sa dulo ng pasilyo. Dilat naman pero malamlam ang mga mata na parang antok na antok. Ikaw aba, nagpapapansin ka yata sa akin Akala ko ba, sa papel lang tayo kasal. Bakit parang iba naman yata ang gusto mo? Natatawa niyang tanong at sumandal sa hamba ng pinto. Kung talagang gusto mo, pagbibigyan kita. Ibang klase ka rin magpapansin Adela. Hoy, Adela. Ni hindi to lumingon o sumagot man lang. Hindi matatakotin si Juancho pero tila nanlambot siya sa nasaksihan. Aminado siyang nanindig ang kaniyang mga balahibo sa kamay at batok. Nang makarating si Adela sa dulo, ay muli itong bumalik sa dinaraanan at marahan pa rin ang paglalakad. Paroot parito, hanggang sa hindi na siya nakatiis. Inilang hakbang niya lang ang pagitan nila at hinarangan ito. Kaya naman bumangga ito sa katawan niya. Naramdaman niya agad ang mainit nitong katawan. Ano bang nangyayari sa'yo? Tumigil ka na nga. Bakit ba lakad ka ng lakad? Ganyan ka ba kapag hindi makatulog? Hindi naman ito sumagot. Lihim na napalunok si Juancho nang umakyat sa bewang niyang mga kamay ni Adela. Sa nanlalaking mga mata ay ipinagdikit niya ang mga labi ng maraan siya nitong niyakap. Adela, teka lang, pag-usapan muna natin to. Ang totoo niyan, virgin pa kasi ako Mahina niyang sabi, pero ang kabog ng dibdib niya parang sobrang lakas. Nakakabakla kapag nakaramdam siya ng ganon, tuwing nagkakalapit silang dalawa. Nanatiling nakapulupot sa katawan niya ang mga kamay ni Adela. Maya-maya pa ay naramdaman niyang pagbitiw nito, pero ang mukha ay nanatiling nakabaon sa kaniyang dibdib. At sa ilang saglit pa ay narinig niya na itong humihilik. Teka, tulog ka? Tulog ka na niyan? Hoy, nakatayo ka pa Adela. Bulalas niya nang dahan-dahan ay parang ibabagsak na nito ang katawan sa sahig. Maagap naman si Juancho at kagad niyang nasalo ang dalaga. Kahit pinuno ng pagtataka ang isip niya sa ginawa ni Adela, ay kinarga niya pa rin ito at dinala sa sarili nitong kwarto. Doon ay marahan niyang inilapag sa kama at kinumutan. Hininaan ang aircon para hindi masyadong malamig. Sandali niyang pinagmasdan ng mapayapa nitong muka. Tila kay bait at hindi kailanman naninigaw kapag nakita mong tulog. Nang makaramdam ng antok ay bumalik na rin siya sa kanyang kwarto at natulog.
Kinaumagahan pagising niya ay nagluto na agad siya dahil yun naman talaga ang kanyang daily routine. Walang katulong na naroon sa farmhouse at mukhang hindi naman marunong sa gawaing bahay si Adela. Nang magising si Adela ay tila sumanib na naman sa katawan ni Juancho ang espiritu ng pang-aasar. Good morning, Mrs. Marquez. How was your sleep, ha? Malapad ang iting tanong niya nang kumuha ng tubig si Adela sa dispenser. Siya naman ay hinain ang American breakfast na niluto. I said, don't call me that. I hate your last name. Wala eh. Nasa dulo na ng pangalan mo. Ang apelido ko. Simula kahapon. Matinding irap lang ang tinugon nito pagkatapos ay uminom na ng tubig. Ang cute ng apron mo. Kuromi, bagay ba sa akin? Oo, lumalabas ang tunay mong anyo. Tunay kong anyo? Aha, I mean, yung kabaklaan mo. Sinabing hindi nga ako bakla eh. Kumain ka na nga lang. Baka kung ano namang magawa ko dun sa mga labi mo. Kung ano nung sinasabi. Mapaklang natawa si Adela sa sinabi niya at umupo na rin sa dulo ng mesa. I don't know na marunong ka palang magluto. Baka naman ito lang din ang kaya mo. Hot dogs, spam, and eggies, and ginisang corned beef na may itlog. Excuse me, Miss Tagapagmana. Lumaki akong mahirap, kaya hindi ako katulad mo. Baka nga ni pagprito ng itlog ay hindi mo alam eh. Ani Juancho at umupo na rin sa tapat ni Adela. Baka ngang alam mo lang gawin ay ang landiin ako sa gabi. Ha? Ang kapal talaga ng mukha mo at napaka-feeling mo. What made you say ha? Nalalandiin kita sa gabi. Over my dead beautiful and gorgeous body, Juancho. Hindi kita lalandiin. Isa pa, you're not my type. Duh! Oo talaga? So anong ginagawa mo kagabi? Napalakad-lakad ka dun sa labas ng kwarto ko. Tapos nung lumabas na ako, bigla mo akong niyakap. Sige nga, ipaliwanag mo kung anong ibig sabihin ng ginawa mong yun kagabi. Sa sinabi niya, ay namilog sa gulat ang mga mata ni Adela habang nakatingin sa kanya. Nakawang pa ang mapupulang mga labi na parang hindi makapaniwala sa narinig. Kahit ganoon na bagong gising at nanlalaking mga mata, ay nakakabighani pa rin ang ganda. Nasa labas ako ng kwarto mo? Palakad-lakad? Nako, asawa ko. Alam ko ng galawan mong yan. Galawang Hokage yan, hindi ba? Hindi ko alam. Sus, dinidinay mo pa eh. Oh, teka lang. Saan ka pupunta? Adela, teka sandali. Binibiro lang naman kita. Bigla na lang kasing tumayo si Adela at patakbong lumabas ng dining area nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Sunundan niya ito sa second floor kung nasaan ang kwarto nito, pero mabilis nitong naisara ang pinto at kagad yung nilak. Ilang beses niyang sinabi na inaasar niya lang ito, pero hindi na ito sumagot. Nauna na lang siyang kumain at naghatid ng pagkain sa kwarto ng dalaga, pero hindi talaga ito lumabas. Sinabing hindi naman daw gutom. Nakaramdam ng pag-aalala si Juancho nang gumabi na at hindi pa rin lumalabas o kumakain si Adela, pero wala siyang spare key na hawak para persahang buksan ang pinto. Adela, ano ba? Lumabas ka na dyan. Mapapatay ako ng daddy mo kapag ginutom kita. Sorry na, nagbibiro lang naman ako dun sa sinabi kong nilalandi mo ako eh. Hindi na kita aasarin. Promise, kumain ka na muna. Nasa honeymoon tayo, huy. Hindi to Hunger Games, kaya kumain ka na please. Pakiusap ni Juancho habang nasa labas ng pinto ni Adela. Malungkot na nakasandalang. Ang mga kamay ay nakapasok sa magkabilang bulsa ng jogging pants. Pero yung sinabi kong palakad-lakad ka at bigla mo akong niyakap, totoo yun. Gusto ko ring malaman kung bakit ka nagkakaganon. Kung hindi mo bubuksan tong pinto, sisipain ko to. Sige ka. 1, 2. Hindi na umabot ng 3 ang pagbibilang ni Juancho dahil biglang bumukas ang pinto. At dahil nakasandal siya doon, ay bumagsak lang naman siya sa sahig. Napangiwi siya sa pagsigid ng kirot sa kaniyang putan. Grabe ka. Hindi ka talaga mabiro ano. Sana man lang nagsabi kang bubuksan mo na. Ayun tuloy. Nagdive ang likuran ko rito sa sahig mo. Palatak niyang sabi habang pailing-iling. Nang tumayo siya tiningnan si Adela,
ay bumungad sa kaniyang malungkot nitong muka. Hindi na ito nakapajama at simpleng yellow summer dress lang ang suot. Nakatali na rin ang mahabang buhok. Nakakaakit ang ganda kahit walang makeup. Juancho, gutom na ako. Mahina nitong sabi na parang maiiyak na. Gutom ka na? Sabi ko naman sa'yo kanina, lumabas ka na eh. Tamang-tama. Nakapagluto na rin ako ng hapunan. Kanina pa nag-iingay ang tiyan ko. Nako, kawawa naman ang baby na to. Halika na sa kusina. Ipaghahain na kita. Nauna siyang lumabas ng kwarto, pero nakatayo lang doon si Adela at naiiyak pa rin na parang bata habang nakatingin sa kanya. Napaka-cute nito sa anggulong yon at gusto niya nalang kurutin sa pisngi. Hindi ko alam na pabebe ka rin pala kapag nagugutom. Halika na nga. Walang nagawa si Juancho kundi ang lapitan nito at marahang ginagapang mainit nitong palad. Nakangiti na hawak niya ang kamay ni Adela habang pababa sila ng hagdan patungo sa dining area. Doon ay pinagmasdan niyang kumakain si Adela at halatang gustong-gusto nito ang niluto niyang sabaw ng gulay. Hindi niya pinilit na magkwento ng gabing yon si Adela tungkol sa nangyari dito kagabi dahil parang ayaw din niyang pag-usapan ng dalaga. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na rin agad ito sa kwarto. Ilang araw lang ang honeymoon na ibinigay ng daddy nito at babalik na rin daw ito sa Monreal Holdings sa susunod na linggo. Kaya hinayaan na lang ni Juancho na makapagpahinga si Adela. Siya naman sa mga susunod na araw ay bibisita na ulit kay Joaquin. Walang alam ang kapatid niya sa mga nangyayari. Hindi niya rin alam kung babalik pa siya sa pamamasada. Pag-uusapan pa nila ni Adela. Natigil sa isipin yun si Juancho nang hating gabi na naman at nakarinig na naman siya ng yabag sa labas ng kaniyang kwarto. Pero hindi na katulad kagabi na sobra siyang kinakabahan dahil alam niya na kung sino ang nasa labas. At hindi nga siya nagkakamali. Si Adela, paroot parito na naman sa pasilyo. Sa pagkakataong yun ay tahimik lang na nakamasid si Juancho. Pinag-aaralan ang kilos ng dalaga hanggang sa hinarangan niya na naman. Bumangga sa katawan niya, tumigil at yumakap na naman sa kanya. Nang bumitaw sa pagkakayakap sa kanya, ay humilik na naman na parang tulog na tulog at muntik na namang mahiga o matumba sa sahig. Ano bang nangyayari sa'yo? Gabi-gabi ka bang ganito? Naglalakad sa dilim ng mag-isa? Naawa niyang tanong habang hinahaplos sa pisngi ang mahimbing ng si Adela. Kinarga niya ulit, papasok sa kwarto nito kanina. Kailan nagsimula to? Bakit nangyayari sa'yong ganito? Hindi na nakatiis si Juancho at kinuha ang cellphone. Doon ay sinearch niya kung posible bang makapaglakad ang isang tao habang tulog at umawang ang bibig niya nang makakuha ng sagot mula sa cellphone. Sleepwalking. Maaring yon ang mga nararanasan ni Adela gabi-gabi. Ayon sa nakuha niyang impormasyon, ang sleepwalking ay nararanasan ng isang tao kapag stress at may pinagdadaanan sa buhay. Ibig sabihin, may pinagdadaanan si Adela na ito lang ang nakakaalam. And he was quick to judge her na masama ang ugali nito at hindi iniisip ang nararamdaman ng ibang tao. Pero hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit may pag-uugaling ganoon si Adela. Nang gabing yon, tila mas lumawak ang pangunawa ni Juancho para sa dalaga at hindi siya papahayag na hindi matulungan si Adela. Hindi siya papayag na matatapos ang peking kasal nilang dalawa nang hindi ito natitigil sa pag-sleepwalking dahil posible yung lumala at hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari kapag mag-isa lang ito sa loob ng bahay. Nagising si Adela kinabukasan dahil tumama sa mukha niya ang sinag ng araw mula sa nakabukas na bintana. Napasimangot siya. Bagong araw na naman na wala siyang gagawin dahil hindi pa tapos ang honeymoon kuno nila ni Juancho. Nag-sleepwalking kaya ulit ako kagabi? Binalik na naman kaya ako rito sa kwarto? Nakakahiya. Nakita ni Juancho ang bagay na ayaw kong malaman ng iba. Pinilit na lang na isa walang bahala ni Adela ang lahat ng bumabagabag sa kanya.
Nang lumabas siya sa kwarto, ay naabutan niya si Juancho sa living room na bihis at mukhang aalis. Aaminin niyang napakagwapo nito. Mas lalo niya yung napansin noong ikinasal sila. May lakad ka? Oo. Pupuntahan ko si Joaquin. Baka kasi magtaka na siya eh. 3 araw ko na siyang hindi nabibisita. Hindi pwedeng si Joyce lang ang magbabantay. Nag-aaral din kasi yun. Hindi na umimik si Adela. Pakiramdam niya, mas nakakalungkot kung mag-isa lang siya sa bahay. Nakapagluto na ako. Check mo na lang sa kitchen. Mamayang dinner naman. Pwede kang magpa-deliver na lang ng pagkain. Baka bukas pa ako uuwi. Matutulog ako sa ospital ngayon. Ha? Bukas ka pa uuwi? Pero Juancho… Natatakot ka ba rito? Pwede naman kitang ihatid sa mansyon niyo. Hindi. Ayoko sa mansyon. Napansin niyang pagkunot ng noo ni Juancho dahil sa sinabi niya. Kung ganun, saan mo gustong pumunta? Pwede kitang ipag-drive bago ko puntahan si Joaquin. Pwede bang sumama na lang ako sa iyo sa ospital? Adela. Please, kahit sa labas lang ako. Kung ayaw mong malaman ni Joaquin ang tungkol sa akin, ayoko kasing mabore dito. Hindi pa ako pwedeng bumalik sa kumpanya at baka magtaka ang mga tao dahil nasa honeymoon stage pa tayo. Natatakot din akong mag-isa dito eh. Sandali siya nitong tinitigan, kaya naman napayuko si Adela. Hindi niya matagalan ang magagandang kulay abong mga mata ni Juancho na tila naaaliw sa kanya. Sige, isasama kita. Yes, thank you Juancho. Thank you so much. Wait for me. Magbibihis lang ako. Sa sobrang tuwa hindi mapigilan ni Adela ang yumakap sa binata. Pagkatapos noon ay dali-dali na siyang umakyat pabalik sa kwarto. Naligo at nag-ayos. Gamit ang kanyang BMW na tinungo nilang ospital. 1 oras ang layo noon mula sa farmhouse na tinitirhan nila ni Juancho. Hindi mapigil ni Adela ang sarili na pasulyap-sulyap kay Juancho habang nagmamaneho ito. His right hand is on the steering wheel at ang kabilang kamay naman ay nakatukod sa bintana at ang mga daliri ay hinahaplos ng ibabang labi. She found him so hot in that angle. Malinaw sa paningin niya ang maugat nitong mga braso. Tila nangaakit na hawakan niya. Pero magaling sa pagpipigil si Adela at kinakastigo niya ang sarili kung bakit hindi niya maiwasang hindi mapansin ang kakisigan ni Juancho. Sinasabi ng bibig niya na hindi niya ito gusto, pero iba ang sinasabi ng utak at mga mata niya. Nandito na tayo. Gusto mo bang sumama sa loob? Tanong sa kanya ni Juancho nang nasa parking lot na sila ng Altagracia Medical Center. Kapartner ng AMH ang ospital kaya doon niya ipinalipat si Joaquin at malaki din ang shares ni Adela roon. Di ba sabi mo hindi alam ng kapatid mong tungkol sa atin? Oo, pero baka gusto mo siyang makita. Ipapakilala lang kita sa kanya. Gusto rin niya naman talagang makilala si Joaquin. Kaya naman sumama na si Adela kay Juancho. At ewan niya kung bakit kailangang magkahugpong ang kanilang mga kamay habang papasok sa loob ng ospital. Dahil isa siyang pribadong tao, ginamit ni Adela ang access niya para makapasok sila ni Juancho sa ospital nang walang nakakaalam. Sa loob ng isang private room ay bumungad sa kanila ni Juancho ang isang binata na nakaupo sa wheelchair. Nakatalikod mula sa gawi nila at nakatanaw lang sa glass wall. Makikita sa labas ang nagtataasang mga buildings ng Altagracia. Bunso. Kuya. Kuya. Bulalas nito nang tuluyan nilang makuha ang atensyon nito. Tila may init na kamay ang humaplos sa puso ni Adela nang lumapit si Juancho kay Joaquin. Parang pinagbiyak na bunga ang dalawa. Parang magkakambalang dahil magkamukhang magkamuka. Ang pinagkaiba nga lang ay ang sigla ng dalawa. Si Joaquin, bakas sa mukha ang sakit na dala-dala nito. Nakabonat dahil wala ng buhok sa ulo. Maputla ang balat maging ang mga labi. Nangingitim ang gilid ng mga mata at kapansin-pansin din ang mga pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Kuya, saan ka ba nagpunta? 3 araw kang nawala, ni hindi ka tumawag. Malapit ng chemotherapy ko, kuya. Natatakot ako.
Pasensya na. Hindi na ako mawawala ng ganun katagal. May inasikaso lang ako. Ano ba yun? Tungkol ba sa pera? Kuya, kahit wala ng chemotherapy, huwag mo lang akong hayaang mag-isa dito. Malungkot kapag wala ka, kuya. Sorry, bunso. Sorry. Hindi si Adele ang tipo ng babae na iyakin. Pero ng mga sandaling yon, habang nakatingin lang sa magkayakap na kapatid, parang nilalamukos sa loob ang puso niya. Nasasaktan siya at pinipigilan ang mga mata na huwag mapaluha. Maya-maya pa'y dumako ang tingin ni Joaquin sa kanya, kaya naman nginitian niya. Sino siya? Teka, siya yung babaeng kasama mong nag-trending, hindi ba? Tama siya nga. Siya si Adela. Asawa ko. Sa nanlalaking mga matay lumipat ang tingin ni Adela kay Juancho. Ang akala niya ba ay itatago nila kay Joaquin ang lahat. Pasensya ka na kung ngayon ko lang sinabi at ngayon ko lang siya napakilala. Sandaling napatulala si Adela sa mga narinig. Nakatayo lang siya roon habang detalyadong sinasabi ni Juancho kay Joaquin ang dahilan kung bakit nila napasok ang sitwasyong yon. At doon ay nakita niya kung paano nagalit si Joaquin. Nagwala at nagalit kay Juancho. Hindi raw kailangang gawin ni Juancho ang lahat dahil may sarili din naman daw itong buhay. Pero sa kabila ng lahat ng yon, naging maunawain pa rin si Juancho. Nasaksihan ni Adela kung paanong inunawa ni Juancho ang kapatid. Hanggang sa kumalma ito at walang magawa na inintindi na lang ang lahat. Doon napatunayan ni Adela kung gaano kabuti si Juancho. Nagbago ang pagtingin niya sa binata. Ang respeto na hindi niya maibigay sa una nilang pagkikita. Ngayon ay nag-uumapaw na. May parte ng puso ni Adela na nagsasabing nais niya pang kilalanin ng mas malalim at mas matagal ang isang Juancho Marquez. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Inaasahan ko talaga na ganoon ang magiging reaksyon niya. Nakangiting wika ni Juancho nang makalabas sila ng ospital at papunta na sa isang drugstore para bumili ng mga kailangan ni Joaquin. Sabi ko naman sa'yo na maghihintay na lang ako sa labas eh. Ayoko magsinungaling sa kanya, Adela. Ayokong itago sa kanya ang totoo. Dahil ayaw kong sa iba niya pamalaman. Ang daya? Ha? Si Joaquin, biniyayaan siya ng mabait na kuya na kagaya mo. Pero ako, wala akong kuya na katulad mo. I don't even have any siblings. Kung naging kuya mo ako, edi wala kang gwapong asawa ngayon. Sa halip na mainis, ay natawa si Adela. Hindi na tunog mayabang para sa kanya ang tonong yun ni Juancho. Yan, ngumiti ka lang dapat ng ganyan. Lalo kang gumaganda, Adela, kapag nakangiti ka. Ilang beses na napakurap si Adela ng banayad na hinaplos ng kabilang kamay ni Juancho ang pisngi ni Adela. Gusto niya ang paraan ng pagbilis ng pintig ng kaniyang puso, kahit pa para siyang naha-heart attack. Maraming nagsasabi sa kanya noon na maganda siya, pero mas nakakatuwang pakinggan kapag si Juancho ang paulit-ulit na nagsasabi sa kanya. Nang makarating sa pharmacy, ay mabilis na bumaba ng kotse si Juancho para pagbuksan siya. Paglabas, ay ganoon na lang ang gulat ni Adela nang makarinig ng sigawan mula sa labas ng pharmacy. Binundol ng matinding takot ang puso niya nang makakita na naman ng matinding pag-aaway. Walang iya ka talaga, Limuel. Kung hindi pa ako pumunta rito sa pharmacy para bumili ng gamot para sa anak natin, hindi pa kita makikitang lumabas galing sa hotel na yan kasama ang kabit mo. Rosenda, ano ba? Pwedeng sa bahay na lang. Sinabing wag dito, nakakahiya eh. Talaga? Nakakahiya? Eh ang kakapal nga ng mukha niyong lokohin ako, hindi ba? Akin na yung kabit mo. Ilapit mo sa akin ang makatinghigan na yan. Papatayin talaga kitang babae ka. Tumigil ka, Rosenda. Hindi ako magkakamaling saktan ka rito. Rosenda, ano ba? Malinaw na nakikita ni Adela ang paglapit ng may katandaang alis sa isang may katangkarang lalaki na may nakatago pang babae na nakayuko sa likuran nito. Alam ni Adela kung anong nangyayari. Isa na namang asawang pinagtaksilan. Ang masama pa ay sa harap ng kotse niya
Nakaharang at nag-aaway ang mga ito. Kaya nahihirapan silang makadaan ni Juancho. Naramdaman niyang mabilis na ginagap ni Juancho ang kamay niya para protektahan. Pero dahil sa patuloy na sigawan, ay na-trigger si Adela. Tila natulala siya sa kalagitnaan ng gulong yon at ang mga trauma at alaala na pilit niyang iniiwasan sa loob ng isang dekada ay parang tubig na unti-unti na namang dumadaloy sa kanyang alaala. Adela, okay ka lang ba? Ang tinig na yun ni Juancho ang pumukaw sa kanya na pilit siyang nilalayo sa gulong yon. Ni hindi niya napansin na nasa entrance na sila ng pharmacy. Namumutla ka. Pasok na lang muna tayo sa kotse kung hindi mo gustong. Hindi. Tara na. Bumili na tayo ng mga kailangan ni Joaquin. Naghihintay na siya sa atin. Pilit ang ngiting binigay niya kay Juancho. Kaya kahit puno ng pag-aalalang nakatingin ito sa kanya, ay tumango na lang. Papasok na sana sila sa loob nang makarinig sila ng malakas na putok. At mula yon, sa lalaking may kasamang kabit. May hawak pala itong barela. At nang mapatingin si Adela sa mga ito, ay nakita niyang naagaw ng asawang baril ng lalaki. Nakatutok yun sa kabit. Wala nang kasunod na putok dahil umiiyak lang ang asawa habang magkayakap ang dalawa sa harap nito. Pero si Adela, pansamantala nang nawala sa sarili habang yakap-yakap siya ni Juancho papasok sa pharmacy. Sigaw na siya ng sigaw at umiiyak dahil sa takot na baka mapuno na naman ng dugo ang lugar na yon. Katulad ng nangyari noong 13 years old pa lamang siya. Noong mga panahong isinama ng daddy niya ang babae nito sa loob ng kanilang pamamahay. Doon ay tuluyang nagalit ang mabait niyang mami. Walang pasabing binaril nito ang babae ng ama niya. Nasugatan yon at duguan sa loob ng kanilang mansyon. Maraming dugo ang nakita niya sa sahig. Nagpakalayo-layo ang daddy niya matapos itong ma-rescue ng tamaan din ng bala sa dibdib. Pero hindi naman naging fatal ang lagay. Ang mami niya, nagtago na rin sa lugar na hindi niya alam. Si Adela naman, naiwang mag-isa sa piling ng mga katulong at tauhang binabayaran lang ng kaniyang mga magulang. Mami, tama na! Mommy, don't kill her! Please, Mommy! I'm scared! No, they have to die like me, Adela. Matagal na rin nila akong parang pinatay. Sigaw ng mami niya na paulit-ulit niyang naririnig. Parang sarang plaka sa tenga niya. Nakakabingi. Ayoko na! Ayoko na! Tama na! Adela! Adela! Hey, calm down! Ang boses na ni Juancho ang tila nagpabalik sa kanya sa realidad. Kumalma siya nang maramdaman ang banayad nitong paghaplos sa likod niya. Dahil yakap-yakap na pala siya ng binata. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Adela. Nanginginig pa siya dahil sa sobrang takot. Naghalo ng panic attack at anxiety sa loob-loob niya nang bumalik ang mga laalang hindi niya na gustong maalala pa. Hindi niya namalayang nakapasok na pala silang muli ni Juancho sa loob ng kotse. Doon ay wala na siyang ingay na naririnig habang nakabaon lang ang mukha niya sa leeg ng binata. For how many years? Noon lang siya nakaramdam ng kapanatagan sa mainit na yakap ni Juancho. Ang sama nila, Juancho. Ang sama-sama nila. Ginawa nilang bagay na yun sa harap ko mismo. Ni hindi nila inisip ang mararamdaman ko. Ni hindi nila inisip na habang buhay kong dadalhin sa alaala ko ang mga ginawa nila. Sa lahat ng nangyari, ako ang pinaka-nagdurusa. Umiiyak niyang sabi at hindi niya napigilan ang mga salitang kumawala. Ang mga yon kasi, ang pilit kinimkim ni Adela sa loob ng ilang taon. Magmula nung iwan siya ng mga magulang ng mag-isa. Bumitaw siya sa yakap ni Juancho at hinarap ang binata. Mas lalo lang siyang naiyak na makitang punong-puno ng pag-aalala at awa ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Those nights that you saw me walking at the hallway, sa labas ng kwarto mo, alam ko na gabi-gabing nangyayari sa akin ang bagay na yun. Sa mansyon, nagigising na lang ako na nasa sala na ako, nasa labas ng bahay, minsan sa gilid pa ng pool. Juancho, nangyayari sa akin yun kapag tulog ng lahat sa hating gabi. I hate to admit it, but I am sick.
I sleepwalk in the middle of the night na parang lagi ako naghahanap ng liwanag palabas sa madilim na lugar kung nasan ako. Ang sabi ng doktor ko, nangyayari yun kapag laging magulo ang utak ko at lagi akong stress. Juancho, hindi ko to gusto. Yun ang bagay na pinakatatago-tago ko sa lahat. At ang dahilan kung bakit nangyayari sa akin yun ay dahil sa mga magulang ko. Malakas siyang umiyak dahil matapos ang mahabang panahon ay tuluyan niyang nailabas ang sekreto. Ikwento niya habang humahagulhol ang nangyari sa mga magulang niya na hindi talaga minahal ng daddy niya ang kanyang mommy dahil nagawa itong inagaw ng ina mula sa tunay na babaeng minahal ng kanyang daddy. Forced marriage ang nangyari sa dalawa at nabuo siya dahil lang sa galit. Mula nang pinagbuntis siya ng ina ay nagloloko na ang daddy niya. Papalit-palit ng babae hanggang sa napuno na ang kanyang mommy at nangyari ang krimen o karahasang yun sa harap niya. Matapos yun, ay naramdaman na lang ni Adela ang pagdampi ng mga labi ni Juancho sa kanyang noo habang sapong magkabila niyang pisngi at hinahaplos yun ng hinlalaking daliri. Masamang mga magulang sila. Iniwan nila akong mag-isa at natatakot. Sarili lang ang iniisip nila. They are so selfish, Juancho. Sana hindi na lang nila ako binuo. Sana hindi na lang nila ako pinanganak. Shh. It's okay. It's okay. Hindi ko may papangako magiging maayos ang lahat. Pero nandito ako. Hindi mo kailangang matakot. Hindi ko hahayaang matulog ka sa labas. Magigising ako ng hating gabi kung kinakailangan. Para lang huwag kang mabunggo sa kahit saan kapag nag-sleepwalk ka. Para lang huwag kang mahulog sa hagdan. Adela, puprotektahan kita. I will never judge you. Kahit ilang beses na kitang nakita sa ganong estado. Thank you for telling me the whole truth behind your nightmares. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Sa unang pagkakataon ay narinig niya ang assurance na yun mula sa isang estrangherong nasampal niya lang noon sa daan. And somehow, Adela felt relieved. Para bang sa pagkakataong yun ay hindi niya na kailangang matakot. Naroon si Juancho na maaari niyang sandalan. Nagangat siya ng tingin at sinalubong siya nang malamlam at luhaang mga mata ni Juancho. Adela felt the affection from those beautiful eyes. Adela, for me, your existence is a blessing. Hindi nagkamali ang Diyos na inilagay ka sa mundong ito. Dumating ka sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Akala ko, papakasal lang ako sa iyo para kay Joaquin. Pero alam mo ba, nakapatid ko na lang ang natitirang dahilan ko para magpatuloy sa buhay. Wala na rin ang mama ko. Si Papa, sumama sa ibang babae. Iniwan kaming magkapatid. At ngayon, na nandito ka, mas lalong kailangan kong gumising at huwag sumuko araw-araw. Binigay niya kayo ni Joaquin sa akin para magpatuloy ako sa buhay. Even if it means crazy life, gagawin ko. Kaya huwag ka nang umiyak ha. I'll stay with you. But first, kailangan mo ulit magpatingin sa doktor. Juancho, natatakot ako. Matagal ko nang tinigil ang session ko with my psychiatrist. Pero ayoko na ng sleepwalking. Gusto ko na siyang umalis sa sistema ko. Adela, kailangan. Huwag kang matakot. Gawin mo to para sa sarili mo. Hindi para sa akin o para sa ibang tao. Sasamahan kita kung kailan mo gustong makausap ang doktor mo. Luhaang tumangulang si Adela at hindi na napigilang mapayakap kay Joaquin. Bumalik sila ng ospital at nakipagkwentuhan kay Joaquin. Kinabukasan ay isinagawa na nga ang chemotherapy ng binata. Ilang oras silang naghintay ni Juancho at lungkot na lungkot siya habang nag-aalala ito para sa kapatid. Nang ibinalik na sa kwarto si Joaquin ay awang-awa si Adela. Hindi pala biro ang pinagdadaanan ni Joaquin. Kung kahapon ay iyak siya ng iyak dahil sa mga alaala nung nakaraan, nang araw na yon ay si Juancho naman ang umiiyak habang iyakap niya sa labas ng ospital. Dahil awang-awa rin ito sa kapatid na paulit-ulit humihiyaw dahil sa sakit at suka ng suka. Naisip niya na sobrang sincere ni Juancho, kaya naman wala siyang pakialam kahit maubos ang pera niya, basta ba't gumaling lang ang kapatid nito. Ngayon, naniniwala siya na hindi nga lang sila pinagtagpo ni Juancho para sa pansariling mga interes.
May dahilan ng lahat kung bakit pinagtagpo sila ng tadhana. Nagpakasal ka na nga sa walang kwentang yun. Tapos ngayon malalaman ko na ito naman ang ginawa mo? Sabihin niyo na lahat ng gusto niyong sabihin, Dad. Pero may kwentang desisyon kong pagpapakasal kay Juancho. Ano? Di ba tumaas naman ang stock market ng kumpanya mo? Matapos ang palabas sa publiko na mahalaga sa atin ang tinig ng mga taong may mabababang antas sa lipunan? And why the hell did you sell your 80% share in the company? Adela, anong kabobohan bang pumasok sa utak mo? At nagawa mong ibenta ang malaking bagay na alas mo para hindi makuha ng mga uncle mong Monreal Holdings? Dahil pagod na ako, Dad. Malakas na bulalas ni Adela. Mula sa main door ng mansyon ay nakatago lang doon si Juancho. Nakikinig sa usapan ng mag-ama. Handa sa kung ano man ang mangyayari at baka saktan nito si Adela dahil lang sa isang hakbang ng asawa na hindi tinutulan ni Juancho. Pagod na ako. Ang pagiging deputy CEO, ang pagmamanage ng ilang daang tao sa kumpanya, ang mga paperworks, ang malaking responsibilidad at obligasyon na nakasalalay sa mga kamay ko kapag wala kayo. Ayoko ng lahat ng iyon. Halos mamatay ako dahil delikado ang buhay ko sa mga kasosyo at kalaban mo, sa mga taong may lihim na galit sa'yo. Nung araw na nakilala ko si Juancho, minanipula mo ang sasakyan ko para hindi ako makarating sa annual meeting ng mga Alcaraza. Kung hindi ako sumakay kay Juancho ng araw na yon, patay na ako ngayon, Dad. Umawang ang bibig ni Juancho sa narinig. Nang mapatingin siya sa mag-ama, ay hindi rin makapaniwalang nakatingin ang ama sa anak nito. Buong buhay ko, puro pasakit lang ang binigay niyo sa akin ni Mommy. Kayong dalawa, sakit at galit ang iniwan niyo sa akin yung mga panahong sarili niyo lang ang iniisip niyo. At ngayon, gusto mong hawakan ko ang kumpanya? Gusto mo akong mag-manage nun para ano? Para makulong ako sa tronong tatali sa mga paa ko? Katulad mo, hindi mo nakuha ang babaeng unang mong minahal dahil lang sa kumpanyang yan ang pinahawak ni Lolo sa'yo. Dahil lang sa yaman. Ilang taon kayong hindi nag-uusap ng mga kapatid mo dahil nag-aagawan kayo ng kapangyarihan. Ako, ayoko ng kayamanan. Dad, kung puro sakit lang din naman ang ibibigay sa akin. Adela. Aalis ako, kasama si Juancho. Ayoko na maging trained to be CEO. Ayoko nang maging tagapagmana. All I want is to bake, Dad. I wanna have my own pastry house kung saan puro tinapay lang ang nakikita at naaamoy ko. I don't want your money. Please, allow me to chase happiness. Kahit ngayon lang. Tinapos na ng mga katagang yun ang naging pag-uusap ng dalawa at namalayan na lang ni Juancho ang paghila sa kanya ni Adela palabas ng mansyon. Iniwan nila maging ang farmhouse at sa maliit na bahay nila Juancho, doon niya dinala si Adela. Hindi naman yun kalayuan sa mansyon, pero hindi rin naman sila sinundan ng daddy nito. Talaga bang ayos lang sa'yo itong masikip naming bahay? Juancho, okay lang sa akin. Huwag kang mag-alala. Mali kasing pagkakilala mo sa akin eh. Ang totoo niyan, mahinhin lang ako pero hindi ako maarte. Talaga? Hindi ako marunong magluto pero marunong akong mag-bake. Marunong akong maghugas ng pinggan kaya hindi ka masisistress sa akin sa gawaing bahay. Pero paano yan? Ayokong gumaspang ang kamay mo eh. Juancho, hindi ako prinsesa. Kasi ikaw ang aking reyna. Hay, ang corny mo talaga. Nagtawanan na inayos nilang mga gamit na dala. Pagkatapos ay magkasamang nagluto, kumain at naghugas ng pinggan. Aminado si Juancho na kakaiba ang pintig ng puso niya para kay Adela. Pero maghihintay pa siya ng tamang panahon para aminin yon. Si Adele naman ay hindi na bumalik sa mansyon nila. Hindi niya rin sinasagot ang paulit-ulit na tawag ng kaniyang daddy. Sa maikling panahon na palagi silang magkasama ni Juancho, kakaibang sayang nadama niya. Sa binata na lang nakatuon ang kaniyang atensyon. Nakita niya kung gaano ito kapapagmahal at napakamaalaga sa kanya man o kay Joaquin. Kaya ang routine nila ay ospital at bahay lang. Para na rin niyang kapatid si Joaquin na kasing bait din ang kuya nito. Adela enjoyed her freedom with Juancho. Masaya sila kapag magkasama. Pero may hangganan din pala ang kasiyahang yun. I'm sorry, Mr. Marquez. Pero 1 hanggang 2 buwan na lang ang itatagal ng kapatid mo. Seryosong sabi ng doktor sa kanila ni Juancho habang kausap nila ito sa loob ng office nito.
Dok, sigurado akong may magagawa pa kayo. Kumikislap ang mga mata dahil sa luhang pabagsak na tugon ni Juancho. Kumalat na sa katawan niya ang cancer cells at hindi na maagapan pa ng chemotherapy. Dok, baka lang naman may iba pang paraan. I'm willing to pay po. Kahit magkano pa yan. Kahit dali natin siya sa ibang bansa. Pag-iling lang ang isinagot ng doktor sa pagsusumamong yun ni Adela. Kahit saan natin siya dalhin, Miss Monreal. Mas lalo lang mapapagod ang katawan niya kapag ipinagpatuloy ang therapy. I'm sorry, but for now, all I can say is give him everything he wants. Shower him all of your attentions and love. Sa konting panahon na natitira, iparamdam niyo sa pasyente ang lubos na pagmamahal. Aside from that, let's just pray for a miracle. Nakaawang ang bibig na napatingin na lang sa kawalan si Adela matapos silang iwan doon ng doktor. Napamahal na rin siya kay Joaquin kaya masakit sa kaniyang mga narinig. Pagtingin niya kay Juancho ay sapo na nito ang bibig para pigilan ang paghikbi. Pero wala na. Nagsibagsakan ng mga luha at ang balikat ay nanginginig. Tanda ng sakit na nararamdaman. Ano bang naging kasalanan namin sa Diyos? Bakit ko nararanasan ng ganito? Bakit ang kapatid ko pa? Juancho, bakit hindi ako? Sana ako na lang. Marami pa kaming pangarap ni Joaquin. Paano ko yun matutupad nang ako na lang mag-isa? Hindi ko kakayanin. Mahal na mahal ko ang kapatid ko. At durog na durog ako tuwing nakikita ko siyang nasasaktan. Dahil sa sakit na yan. Basag ang boses na napasigaw si Juancho, kaya naman hindi na rin napigilan ni Adela ang sarili sa paghikbi. Maririnig sa loob ng silid na yon ang nasasaktan nilang mga hagulhol. Niyakap niya ang binata nang mapaluhod ito sa sahig. Juancho, everything happens for a reason. Naging miserable rin ang buhay ko, pero hindi ko kailanman sinisi ang Diyos. Anong dahilan niya, Adela? Hindi ko maintindihan. Alam niyong si Joaquin na lang ang meron ako. Bakit kailangan niya pang kunin? Hindi nakasagot si Adela. Hindi niya alam ang sagot sa katanungang yon. Nagkasya na lang siya sa paghagod sa likuran ni Juancho. Sa kauna-unahang pagkakataon ay noon lang siya nakakita ng lalaking humagulhol at masakit sa damdamin na marinig ang paghikbi ni Juancho. Paghikbi ng isang kapatid na mawawalan na naman ng mahal sa buhay. Nagdesisyon si Juancho na umalis na sa ospital. Sumama si Adela sa Carmen sa probinsyang kinalakihan nila Juancho at Joaquin. Doon ay nakilala niyang matandang abuela ng dalawa at naging emosyonal ang lahat ng mga kaanak nito nang malaman ang nangyari kay Joaquin. Maging ang tatay ng mga ito na si Tito Renato ay iniwan pansamantala ang bagong pamilya para makasama at makabawi kay Joaquin at kay Juancho habang hindi pa huli ang lahat. Bilib siya sa kung paanong pinatawad ng magkapatid ang papa ng mga ito. Sa lumang bahay na yari sa Kawayan ay doon nakatira si Adela. Simple, may kalungkutan pero hindi nila yon ipinadama kay Joaquin. Kasama nila ang buntis na si Joyce. At gamit ang pera ni Adela, bumili siya ng space sa isang commercial building sa tabi ng bahay ng lola ni Juancho. Nagkaroon siya ng bakery. Masaya siyang nagbibake kasama sina Joyce at Juancho. Naroon din si Joaquin. Masayang pinagmamasdan lang ang trabaho nila. Sobrang natutuwa si Adela dahil sa wakas ay nagawa niya ng bagay na pinangarap niya. Sa simple at maliit na probinsya ng Carmen at hindi na rin siya nag-i-sleepwalking. Hindi umabot ng isang buwan. Tuluyan na ngang kinuha ng Diyos sa kanila si Joaquin. Masakit at nakakalungkot. Pero sa mga panahong yun, hindi siya kailanman nawala sa piling ni Juancho. Si Juancho naman, kahit na parang pasa na nito ang langit, sa sobrang bigat ng nararamdaman sa pagkawala ng nag-iisang kapatid, pero nanatiling matatag para kay Joyce. Dahan-dahan nilang tinanggap ang sakit na ibinigay ng tadhana sa kanila. Pagkatapos ng ilang buwan, bumalik si Joaquin sa katauhan ng anak nila ni Joyce. Kuya Juancho, tinupad ni Joaquin ang pangako niya sa akin. Sinabi niyang babalik siya. Tingnan mo, ang baby namin.
Kamukhang kamukha niya. Umiiyak na sabi ni Joyce habang nakahiga sa hospital bed at kakagising lang matapos manganak. Hindi nila ito iniwan ni Juancho mula sa pag-labor hanggang sa normal na naipanganak ang baby. Parang mga bata na gusto nilang pag-agawan ni Juancho si baby Blake. Napaka-cute. Tama ka, Joyce. Wala na siya pero hindi niya hinayaang maging malungkot tayo sa pagkawala niya. Iniwan niya si Blake para sa atin. Ang cute. Parang gusto ko na ring magka-baby. Bigla na lang nasabi ni Adela habang inaamoy ang bibig ni Blake na karga ni Juancho. Nang makarinig ng katahimikan ay napaangat siya ng tingin. Nakita niya si Juancho na namimilog ang mga matang nakatingin sa kanya. Gusto mo na ba ng baby? Kaya ba nagpapakit ka sa akin gabi-gabi? Juancho, ano ka ba? Nahihiya na inirapan niya si Juancho na ikinatawa naman ni Joyce. Sabihan mo lang ako kung kailan natin gagawin ang magiging pinsan ni Blake para kalimutan na natin ang kasunduang fake marriage. Palagi akong ready. Asawa ko. Natawat na mula si Adela sa narinig kaya marahan niyang kinurot sa tagiliran si Juancho. Ilang buwan na kasi nakalipas magmula nang ikinasal sila at sumama siya kay Juancho sa Carmen. Magkatabi silang natutulog sa gabi pero hindi kailanman lumampas si Juancho sa limitasyon nito. Tanda ng matinding paggalang para kay Adela. Hanggang halikat yakap lang ito sa kanya. Kahit pwedeng-pwede naman nilang sirain ang kasunduan dahil alam niyang pareho na sila ng nararamdaman. Oo, mahal niya na nga si Juancho. Hindi dahil sa gwapo ito, kundi dahil sa lahat na yata ng gusto niyang pag-uugali sa isang lalaki ay taglay ng asawa niya. Nanatili sila sa Carmen dahil gusto ni Adela ang lugar na yon. Siyang nagbe-bake ng mga tinapay sa bakery at si Juancho naman ay assistant niya. Si Joyce, nagpatayo na rin ng veterinary clinic doon dahil ayaw nitong lumayo sa libingan ni Joaquin. Lagi nilang nakakasama si Blake dahil sila ang nagbabantay kapag busy ang mami nito. At kahit kasal na, ay nagliligawan pa rin si Juancho at Adela. At sa gabing sinagot niya ang asawa, doon na rin ibinigay ni Adela ang sarili sa lalaking mahal. Naganap yun sa upper deck ng yate na nirentahan ni Juancho para sa kanilang special date. Naglalayag ang barko habang sila ay pinapaligayang isa't isa, habang saksi ang buwan at mga bituin sa kalangitan. Contentment filled Adela's heart. Wala siyang kasing saya tuwing inaalagaan siya ni Juancho at tinatrato na parang prinsesa. She gave back the love that Juancho deserves. Para rin itong hari kung tratuhin niya. Juancho deserved to be loved and to be respected. Kaya naman, natuto na rin siyang ipagluto ito at natuto na rin siyang maglaba. Sabay silang nangarap ni Juancho ng simpleng buhay. Hanggang sa nagising na lang siya isang umaga na nagkakaroon na ng morning sickness. Oo, nabuntis nga kagad si Adela sa loob lang ng 3 buwan. Nawala si Joaquin at nawala rin sa kaniyang malaking imperyo at kayamanan ng Monreal Holdings. Pero 2 anghel naman ang ipinalit ng Diyos. Si Baby Blake at ang magiging anak nila ni Juancho. Yay! May pinsan ang Baby Blake namin. Wow ate! Sobrang saya ko para sa inyo ni Kuya Juancho. Naiiyak na niyakap siya ni Joyce na napadaan sa bakery para ihatid si Blake dahil may mahalaga na naman itong lakad. Salamat Joyce, masayang masaya rin ako. But I admit, natatakot din ako. Kasi nakita ko diba kung paano ka mag-labor? Grabe ate, sobrang sakit. Talagang feeling mo, last day mo na sa earth sa sobrang sakit. Joyce naman eh. Oo nga ate, pero after mo namang ilabas ang baby, feeling mo nasa ulap ka na. Lahat ng sakit mawawala kasi happy ka na kapag nakita mo na si baby. Pero after nun, ihanda mo na si self mo kapag nagpapa-breastfeed ka na. Kasi grabe talaga, nanunuot ang sakit. Itong si Blake kasi, mana sa tatay, lakas dumede. Nagtawanan sila ni Joyce sa sinabi nito. Malakas na napagalpak din talaga si Adela dahil medyo relate siya kay Juancho na pinagmanahan din yata ni Blake. At ang cute ng batang karga niya naman
ay busy sa pagdede ng kamay nito. 4 months na si Blake at lalong nagiging cute. Pinanggigigilan niya tuloy, halikan sa liig. Heto na mga madam, kape ninyo. Lumabas ang lalaking mahal niya mula sa kitchen ng bakery. May dalang tray na may 2 tasa ng kape. Sa kabilang kamay naman ay plato na may lamang pandikoko. Thank you, love. Oh, hawakan mo muna tong prinsipe natin. Ibinigay niya si Blake kay Juancho na tuwang-tuwa rin namang kinaragang pamangkin. How are you, buddy? Bilisan mo nang lumaki para naman makipagsuntukan ka na sa akin. Ang lalaki ng mga kamao mo. Baby talk na sabi ni Juancho at tinaas si Blake sa ere. Pero natigilan silang tatlo nang bigla na lang lumabas sa bibig ng batang mga gatas na dinede nito kanina. Nanlaki ang mga mata ni Juancho na ibinaba ang bata dahil napuno lang naman ng lungad ang pisngi nito. Aba, ayos. Nasabi na lang nito na ikinatawan nila ni Joyce. Mabilis na kumuha naman ng tissue si Adela at pinunasan ang bibig ni Blake. Sinunod niya ang pisngi ni Juancho. Muli silang natigilan nang may sasakyang huminto sa tapat ng bakery. Ganoon na lamang ang pangihina ng mga tuhod ni Adela nang makitang lumabas mula roon ang daddy niya at sumunod na lumabas ay ang kanyang mommy. Sa edad na 50s ay medyo tumanda na ang dalawa at makikita ang lungkot sa mga mata ng mga ito. Adela, anak ko. Mommy? Adela, I really miss you, anak. Basag ang tinig na sabi ng daddy niya. Nang mga sandaling yon pakiramdam ni Adela ay nawala ang bikig sa kanyang lalamunan. 2 tao na sobrang mahalaga sa kanyang nasa harap niya ngayon. Makita lang ang mga ito na magkasama matapos ang ilang taon, lahat ng galit niya sa mga ito ay biglang naglaho sa 1 segundo lang. Bagsak ang mga luha at humagulhol na tumakbo si Adela papalapit sa mga magulang. Mahigpit na nagyakapan silang tatlo at tanging paghikbilang ang kanilang narinig. Sinundo ako ng daddy mo sa Switzerland, anak. Hindi niya raw kaya na makipagtigasan sa'yo, kaya napagpasya naming magkapatawar na lang para sa'yo, Adela. Patawarin mo kami, anak. Malaking pagkakamalit pagkukulang namin sa'yo ng mami mo. Pero pangako, handa kaming bumawi at punan ng lahat ng pagkukulang na yon. Walang naging tugon si Adela. Ang lahat ng katanungan niya sa mga ito mula pa noon ay hindi niya na inilabas pa sa bibig. Sapat na ang sinabi ng mga ito para magpatawad siya at magsimulang muli. Nang humiwalay siya sa mga magulang ay kay Juancho na nakatuon ang atensyon ng mga ito. Juancho, salamat sa mga nagawa mo para sa anak ko. Sa loob ng ilang buwan, tahimik lang akong nakamasid sa inyo at nakikita kong mahal mo ang anak ko. Maraming salamat at humihingi ako ng tawad sa mga nasabi ko noon. Siya ba, anak? Siya ba ang lalaking mahal mo? Opo, Mami. Siya si Juancho. Ang lalaking nagturo sa akin kung paano ang magmahal ng walang hinihinging kapalit. Marami akong aral na natutunan habang kasama siya. Alam niyo ba na lagi niyang pinapaalala sa akin na kausapin kayo para maayos ang lahat? Mahal na mahal ko po siya at gusto kong tutuhanin na ang kasal naming dalawa. Matamis na ngumiti ang mami ni Adela. Kasing ganda niya ang ina dahil magkamukha sila. Salamat, iho. Natutuwa akong makilala ka. Lumapit si Juancho at nakipagyakapan sa mga magulang niya. Hindi ito nakatiis at ibinalitang buntis siya na ikinatuwa naman ng 2 matanda. Sa dami ng nangyari, sa huli ay pagpapatawad at pagmamahal pa rin ang nanaig. Hindi man magkakabalikan pang mga magulang ni Adela, pero sapat nang nagkapatawaran ng mga ito. Dahil gusto niya ring makasama ang mga magulang, ay si Juancho pang nagpursige sa desisyong bumalik sila ng Altagracia para makasama sa iisang bahay lang ang mga magulang. All throughout her pregnancy, her parents was there at hindi rin lumayo si Juancho. Naiwan sa pangangalaga ng mga tauhan nila ang bakery sa Carmen na plano nilang lagyan ng branch sa Altagracia. Masaya
Masayang-masayang buhay ni Juancho kasamang bagong pamilya na binuo ng hindi inaasahang pagkakataon. Hindi niya rin inaasahan na matapos ang mga anak ni Adela ay naipagpatuloy niyang pag-aaral hanggang sa maging ganap siyang doktora. Sa ngayon ay isa na siyang cardiologist. Sapat na hanap buhay para mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak nila at si Adela. Hawak na rin ni Adela ang buong Monreal Holdings dahil naawa na siya sa daddy niya at nalaman niya rin talagang nilaban ng amang kumpanya para sa kanya. Hindi dahil responsibilidad niya, pero yun ang kayamanan na may iwan sa kanila ng apo nito. Hindi niya rin naman iniwan ang pagbibig. Sa kabila ng lahat ng yon, hindi niya kailanman pinaramdam kay Juancho na mas malaki ang meron siya kesa dito. Dahil matalino ang asawa niya, malawak rin ang kaalaman pagdating sa negosyo at nakakatulong pa ito sa mga trabaho niya. Magkasama at masaya nilang ginawa ang mga tungkulin, pero hindi kailanman nawala ng oras sa isa't isa, lalo na sa baby nilang si Juanela. "Hello Doc, magpapacheck up po." Nakangiting tili ni Adela habang hawak ang anak nila ni Juancho. Papasok na sila ngayon sa office ng doktor niyang asawa. Mangiistorbo na naman sila ng anak niya. Mula sa pagbabasa ng mga chart, suot ang salamin sa mata, ay nag-angat ito ng tingin. Napakagwapo nito sa doctor's coat na suot at namimilog ang mga mata na sinalubong sila ni Juanela. "Papacheck up ko tong princess natin sa'yo, Daddy. Kanina ka pa niya hinahanap." "Oh, miss ba ako ng princess na to?" "Yes, Daddy. I miss you so much po." Ilang taon na rin ang nakalipas at ngayon ay malaki na ang panganay nilang anak. "Si Juanela lang yatang na-miss mo eh." Kunyari nagtatampo niyang sabi. Agad din naman siyang niyakap ni Juancho at hinalikan ng matagal sa noo. "Miss na miss rin kita. Kahit araw-araw tayong nagkikita, kaya humanda ka sa akin mamaya after work." "Ikaw talaga?" Natatawa na marahan niyang hinampas si Juancho sa braso, pero kagading yumakap. "I love you, love." "I love you too, aking Juancho." At tinapos nila ang mga katagang iyon ng isang matamis at matagal na halik habang naroon ang kanilang anak, saksi sa kanilang pagmamahalan. Minsan, ang mga pinakamahirap at pinakamasasakit na pangyayari sa buhay natin, tulad ng pagkawala, sakripisyo, at pagsuko sa mga pangarap ang siya palang magdadala sa atin sa mga taong tutulong bumuo ng panibagong simula. Si Juancho at Adela ay parehong nawalan ng pamilya, ng direksyon, at ng kontrol sa sariling buhay. Pero sa pagitan ng isang kasunduang puno ng kasinungalingan at sapilitang pagkakasama, natagpuan nilang pagmamahalan, pagkalinga, at ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi lahat ng mabigat ay dapat takasan. Ang kwento nila ay paalala na hindi mo kailangan ng perpektong sitwasyon para makahanap ng tunay na kalayaan. Hindi lahat ng masakit ay walang silbi, at hindi lahat ng pagkukunwari ay mananatiling peke. Sa bandang huli, kahit mawalan ka ng yaman o taong mahal mo, basta't may natira kang puso na marunong magmahal at manindigan, may panibagong buhay kang pwedeng simulan. Mas totoo, mas malaya, at mas payapa. Wakas. Magandang tanghali po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pagmamahalan ang ating natapos ngayong araw. Shoutout muna tayo kay Ma'am Evelina Kiamco from Cebu City. Pa-shoutout Shirley Rico from Doha, Qatar, always listening. Nice story basta tales of siren. Shout out avid listener from Santa Maria, Bulacan, Bert and Lourdes Timon. Napakaganda po ang mga story niyo po, Ma'am Siren. Palagi akong nakikinig sa mga istorya mo. Elsie Rico po sa Negros Occidental. Napakagandang story sa voice, sa himig at sa magandang voice, nakakatawa at kilig makinig. Laging nakasubaybay makinig. Shout out po Cecilia from Malaysia, always listening. Napakaganda ng story, ganun din ang boses. Silent listener niyo po ako as OFW. Lagi po akong nakikinig ng mga story mo, Miss Siren. At hindi ko namamalaya na
Natatapos ko na ang work ko sa pakikinig sa napakaganda mong boses. Sana sa next upload masama ako sa shoutout. OFW from Jeddah Kingdom of Saudi Arabia po. Coming from Ma'am Susan Goloran. Hello sa'yo Ma'am Susan, your wish is my command. Ang ganda ng love story ni Cruz at Rosenda. Shoutout Tales of Siren listening from London with love. Lagi kong sinusubaybay ng mga kwento mo. Super ganda ang mga kwento mo. From part 1 up to the end. God bless you and all your subscribers. Thank you for new upload. Coming from Shark Videos. Kahit hindi ako nagko-comment ma'am, lagi akong nakikinig ng story mo. Lahat magaganda at nakakaantig puso. Naida Bolva listening from Lebanon, Ma'am Siren. Hi po Miss Siren, ilang taon na po akong tagapakinig niyo. Maraming salamat po sa magagandang kwento. Hindi lang po ako makakomment kasi nasa bulsa ko palagi yung cellphone ko. Pa-shoutout po always listening OFW from Lebanon. Waiting na naman po ako sa magandang kwento at lalo na po sa magandang boses niyo. God bless and more stories to post po. Hello and shoutout sa iyo dyan Ma'am Gina Agawili from Lebanon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay sa mang panig ng mundo. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.